Mr. Silent Channel. Kabanata 1611 hanggang 1620. Ang dobleng palakol ay nagkaisa, at ang nakasisilaw na dugo ay tila ipinanganak mula sa langit, na naging isang higanteng palakol na may lapad na talim na 100 metro. Ang ikawalong kakayahan ng kaluluwa, ang mabangis na slash ng demonyo ng uhaw sa dugo. Om. Sa sandaling bago pinutol ng mabangis na demonyo ang kanyang kamay, bahagyang nanginginig ang katawan ni Lan Mozi, at ang yangmo na kutsilyo sa kanyang kamay ay agad na lumaki, mula 3 talampakan ang haba hanggang 5 talampakan, at ang mahabang kutsilyo mismo ay ganap na naging kulay gintong pula. Mayroon ding gintong pulang halo na umaagos, parang likido. Ang ikapitong singsing ng espiritu ay kumikinang ng maliwanag, at ang espiritong katawan ay pinakawalan. Kaagad pagkatapos, ang kanyang pangalawang espiritong kakayahan ay sunod-sunod na sinindihan, at pinutol ang kutsilyo ni Yang Mo. Biglang naging golden red ulit ang langit. Yang Chun Baekzo. Gayunpaman, ang pangalawang kakayahan ng espiritu ay dapat na puwersahang harangin ang ikawalong kakayahan ng espiritu ng kalaban sa totoong estado ng martial spirit. Pwede ba? Ngunit sa sandaling ito, lumitaw ang isang hindi inaasahang sitwasyon. Sa pagkakataong ito, ang puting nyebe sa araw at tagsibol ay hindi lamang kumikislap ng gintong pulang ilaw ng isang beses, ngunit kumikislap ng 3 beses ng sunod-sunod, halos 3 pagbabago ang naganap sa pagitan ng electric light at flint. Ang mas nakakagulat ay ang lahat, kahit na mga ordinaryong tao, ay malinaw na nakikita na ang kagandahan ng liwanag ay kumikislap ng 1 beses, at ang liwanag ng mabangis na slash ng demonyo ay hamina ng 1 punto. Pagkatapos ng 3 flash, ang mabangis na halimaw ay lubhang brutal. Ang hiwa ay mas mababa lamang sa kalahati ng sukat bago, at ito ay naging medyo transparent. Iyon ay ang ikawalong espiritong kakayahan ng Super Daoluo sa ilalim ng 3 character battle armor at ang buong lakas ng One Real Body. Hindi pagmamalabas na sabihin na ito ay isang nirvana. Talagang isa ito sa pinakamakapangyarihang paraan ng pag-atake ng Bloodthirsty Daoluo yung Tianheng, ngunit ito ay hamina ng 3 beses sa isang iglap. Ito ay isang hindi maisip na sitwasyon. Kaagad pagkatapos, ang Yang Mo knife sa kamay ni Lan Mozi ay naputol muli, at ang araw ay sumisikat ng maliwanag, Sanyang Kaitai. Hindi tama, sa pagkakataong ito ay hindi na 3 grupo ng sikat ng araw, kundi isang buong 9 na grupo, ang mga sinag ng 9 na grupong nagbobomba sa mabangis na demonyong pinutol na parang bulalakaw na humahabol sa buwan. Ang mabangis na demonyo ay naglaslas at pumutok, naging madugong aura at lumilipad sa lahat ng direksyon. Ang unang kakayahan ng espiritu. Iyan lamang ang unang kakayahan ng espiritu. Ngunit paano niya ito nagawa? Sa sandaling ito ang lahat ay nakakita ng ilang mga pahiwatig. Parehong ang nakaraang Yang Chun Baekzo at ang Sanyang Kaitai sa likod ay nagpakita ng 3 beses na kapangyarihan ng orihinal, at kahit na sa ilalim ng superposisyon, ang kapangyarihan ay higit sa 3 beses. Kahit na ang 3 character battle armor ay hindi maaaring magkaroon ng ganoong pagtaas, kaya isa lang ang paliwanag, at ito ay nagmula sa kapangyarihan ng One True Body. Yang Mo Sword, ikapitong kakayahan ng kaluluwa, One tunay na katawan, 3 patong ng sikat ng araw. Ito ang tunay na lakas ni Lan Mozi. Sa pangkalahatan, ang espiritong katawan ay maaaring pataasin ang pagiging epektibo ng labanan ng Spirit Master ng humigit kumulang 50% hanggang 100% sa ilalim ng normal na estado, ngunit kahit na ang kanyang espiritong katawan ay hindi lubos na nadaragdagan ang kapangyarihan nito ng 3 beses, hindi bababa sa ito ay ginagawa ito sa mga tuntunin ng mga kasanayan sa espiritu. Ito ay hindi ka panipaniwala. Sa isang hakbang, nakarating na si Lan Mozi sa harap ni Bloodthirsty Daoluo yung Tianheng na parang teleport. Ang kanyang katawan ay biglang naging ilusyon, na para bang mayroong libo-libong Lan Mozi na lumilitaw sa paligid ng katawan ni Yun Tianheng. Ang ika-4 na kakayahan ng espiritu ay mali, at ang ika-5 kakayahan ng espiritu ay mali. Ang pinagsamang paggamit ng 2 espiritong kasanayan, kasama ang pagtaas ng 3 stack ng Yangguan, ay ginagawang imposible para sa Extreme Daoluo sa manunood na makilala ang tunay sa isang sandali. Nasaan si Lan Mozi? Ang lahat ng ito ay nangyari sa pagitan ng electric light at flint. Ang sandali bago si Lan Mozi ay nababalot pa rin sa anino ng Fierce Demon Slash, sa susunod na sandali, nakatakas na siya at naglunsad ng malakas na counterattack. Masyadong mabilis na nagbago ang buong proseso. Nakakahilo pero nakakahinga. Ang uhaw sa dugo na si Daoluo yung Tianheng ay tanging makapagtatanggol lamang sa oras na ito, habang ang isang ulap ng dugo ay pumutok sa kanyang katawan, na lumalaban sa napakaraming pag-atake ni Lan Mozi. Ngunit siya ay malinaw na pinigilan. Sa ilalim ng impluensya ng tunay na katawan ni Wan, ginamit ng Yang Mo Sword ang bawat galaw upang maging triple opens iba sa Yangguan. Ang tindi ng mga pag-atake ay hindi nagbigay kay Yun Tianheng ng pagkakataong mag-counter-attack man lang. Napakalakas ni Lan Mozi. Boom! Nagkaroon ng isang biglaang pagsabog, at ang langit ay agad na naging dugo. Sunod-sunod na nabasag ang dismayadong figure ni Lan Mozi, at muling lumitaw ang uhaw sa dugo na si Daoluo. Ang sawtooth halo sa ilalim ng kanyang mga paa ay namumulaklak na kinang, hindi mabilang na mga arrow ng dugo ang sumabog palabas, 3 character battle armor filled, uhaw sa dugo na tinik ng demonyo.
Ang instant explosive power ng paggalaw na ito ay napakalakas kaya't si Lan Muzi ay makakatakas lamang sa malayo kapag siya ay nahuli. Ginamit muli ito ni Yang Chunbekso para tunawin ang lahat ng mahiwagang tinik na umatake sa kanya, ngunit nawala din ang dating suppression advantage. Matapos huminga, hindi tumigil sandali si Yun Tianheng, at ang ikasyam na singsing ng espiritu sa kanyang katawan ay biglang kuminang. Ngunit sa sandaling ito, lumiwanag din ang ikawalong spirit ring kay Lan Muzi, at isang gintong pulang ilaw ang biglang lumitaw sa kalangitan, na halos agad na nag-uugnay kay Lan Muzi at Yun Tianheng. Ang distansya ay nawala, ngunit si Yun Tianheng ay halatang nahulog sa isang slow motion. Kakalabas lang niya ng ninth spirit ability, at naging slow motion ang blood light niya bago siya sumabog. At si Lan Muzi, mula sa simula ng labanan hanggang sa kasalukuyan, sa unang pagkakataon ay nagbago siya sa paghawak ng kutsilyo gamit ang dalawang kamay, at lumakad ang tao gamit ang kutsilyo, mukhang hindi pangkaraniwang magkakasuwato, nang maabot ng tao ang kutsilyo, tinadtad niya ng harapan. Nagkaroon lang ng oras si Yun Tianheng para atubiling itayo ang kanyang uhaw sa dugo na palakol, at tinadtad ng kutsilyong ito sa labanan. Sa isang malambot na, poof, ang buong katawan ni Yun Tianheng ay marahas na inalog, at ang kanyang buong katawan ay naging isang bola ng gintong pula at lumipad ng pabaligtad, na halatang dumaranas ng matinding pinsala. Yang Musord, ang ikawalong kakayahan ng kaluluwa, Yangguan Avenue. Ngunit ang kakilakilabot ay nasa likuran pa rin, muling lumitaw ang ginintoang pula, humahabol sa katawan ni Yun Tianheng sa hangin, at lumitaw din si Lan Muzi, na may isa pang hiwa, at pagkatapos ay ang pangatlo. Yangguan Sandy. Yangguan Avenue. Boom! Bumaba si Yun Tianheng mula sa langit, malakas na bumagsak sa lupa, na nagdulot ng nakakapasong bagyo. Sa kanyang katawan bilang sentro, lahat ng nasa paligid na may 10 metro ay naging itim. Lumipad sa ere si Lan Muzi at hindi na hinabol pa. May ngiti pa rin siya sa mukha, at naayos na ang kanyang tagumpay. Ang kompetisyon na ito ay mabagal na magsalita, ngunit sa katunayan ang proseso ay napakaikli. Sa simula, ang uhaw sa dugo na si Daoluo Yun Tianheng ay talagang nagpakita ng napakalakas na lakas, ngunit ang kanyang kakayahan ay talagang pinigilan ni Lan Muzi. Sa sumunod na kompetisyon, muntik na siyang masuppress mula umpisa hanggang dulo. Lahat sila ay pinamumunuan ng ilong ni Lan Muzi. Hanggang sa huling pagkatalo, walang kawili-wiling pagkakataon sa buong proseso. Naging mahirap tingnan ang kutis ni Chenggo Dongfeng. Kung wala siya, natural na may pupunta upang iligtas si Yun Tianheng. Nagkaroon ng 3 character na battle armor, kahit papaano ay walang magiging banta sa buhay. Tumingin si Chenggo Dongfeng kay Lan Muzi na bumabagsak mula sa langit na may nakakapasong mga mata. Ang labanang ito ay nag-iwan din ng malalim na impresyon sa kanyang puso. Walang alinlangang may isa pang tao ang Shrek Academy na nangangailangan ng atensyon. Bumalik si Lan Muzi sa koponan, ngunit pagkatapos ng bahagyang pagyuko kina Tang Wulan at Yali, tumayo siya at hindi nakaramdam ng kasiyahan. Bahagyang ngumiti si Tang Yinmeng, at nagkusa na hawakan ang kanyang kamay, puno ng pagmamalaki ang magagandang mata nito. Super Daoluo. Noon pa lang 2 taon na ang nakalipas, si Lan Muzi ay isa ng Super Daoluo. Kaya lang, hindi pa siya naging taong mahilig magpasikat kaya kakaunti lang ang nakakaalam nito. Sa mga karaniwang araw, tanging si Tang Yinmeng lamang ang sasama sa kanya upang matuto sa isa't isa. Tanging si Tang Yinmeng lang ang nakakaalam kung gaano siya kalakas. Si Lan Muzi, na naunawaan ang kahulugan ng espada sa edad na 18 at ang kaluluwa ng espada sa edad na 21, ay nagpatuloy. Sa labanan ngayon, tila gumamit siya ng 8 kakayahan sa espiritu, ngunit sa katunayan, hindi ito ang kanyang buong lakas. Si Tang Wulan ay puno ng paghanga sa oras na ito. Matapos panoorin ang labanang ito, siya mismo ay hindi nakatitiyak na matatalo niya ang Panginoon sa loob ng patio. Ang malandi na pag-atake ng kuya ay talagang lubhang mapanira. Halos lahat ng kakayahan ng kaluluwa ay puno ng kakanyahan. Sa kabilang banda, marami pa siyang kakayahan sa kaluluwa dahil nasa kanya ang dugo ng Golden Dragon King. Ngunit, ang kanyang mga kakayahan sa kaluluwa ay kasing lalim ng isang malaking kapatid. Hindi bababa sa bago niya nilikha ang Dragon Emperor Forbidden Law, naisip ni Tang Wulan na hindi niya ito magagawa. Tanging ang ipinagbabawal na batas ng Dragon Emperor ang nagbigay sa kanya ng ilang background. Sa sandaling ito, tumangala siya kay Chenggo Dongfeng, at mahinahong sinabi, guro ng Chenggo Pagoda, nanalo kami sa unang labanang ito. Sige na. Si Chenggo Dongfeng ay hindi nagsalita ng walang kaparirikan, tumingin kay Tang Wulan, at direktang sumigaw, 3. Sumigaw si Tang Wulan kasama niya, 2, 1, magsimula. Sa line-up ng magkabilang panig, bawat isa ay lumipad pa at dumiretso sa ere. Sa gilid ng Spirit Pagoda, isang matangkad na matandang lalaki ang lumipad palabas. Ang matandang ito na si Tang Wulan ay hindi rin siya nakita. Napakaharap niya, ngunit nang lumipad ang lalaking ito, biglang nagbago ang ekspresyon ni Tang Wulan. Dahil mula sa matandang ito, nakaramdam siya ng matinding pagbabago-bago ng pag-iisip. Alam mo, kahit nasa espiritual na kaharian, ang kapangyarihang pangkaisipan ni Tang Wulan ay napakalakas, kahit na siya ay nararamdaman na ang kapangyarihan ng kaisipan ng isa ay malakas, maaaring maisip na ang espiritual na antas ng taong ito ay dapat umabot sa anong antas.
Ito ay hindi bababa sa isang makapangyarihang tao na may konkretong pag-iisip. Masasabi bang ito ang ultimate Daoluo na nakatago sa Spirit Spreading Pagoda? At ang tumaas sa langit mula sa Shrek Academy ay ang dating kapit-kamay ni Lan Muzi. Ang kanyang kasintahan ay isa ring master sister ng Inner Courtyard ng Shrek Academy, isang miyembro ng Sigad Pavilion, si Tang Yinmeng. Tulad ni Lan Muzi, si Tang Yinmeng ay kadalasang napakababa, at pareho silang may banayad na ugali at walang kalaban-laban na pakiramdam. Noong una, pagkatapos nilang makapasok sa panloob na patio ng Shrek Academy, nagpasya silang manatili sa Shrek magpakailanman, dahil pinakanagustuhan nila ito at handang ayalay ang kanilang buhay kay Shrek. Noong nag-aayos ng lineup noon, sinabi lang ni Lan Muzi kay Tang Wulan na gusto muna nilang maglaro, at pumayag si Tang Wulan. Sa oras na ito, nagpakita si Lan Muzi ng matinding lakas sa huling labanan, ngunit sa labanang ito, hindi ganoon ka-simple ang kalaban ni Tang Yinmeng. Natalo na sila ng isang laro sa Spirit Pagoda, at tiyak na mananalo sila sa ikalawang laro. I wonder kung mapipigilan ba ito ni Master Sister. Maraming mga iniisip, ngunit sa oras na ito, maaari lamang piliin ng lahat na maniwala sa mga kasamahan sa koponan. Mabilis na umakyat sa langit ang dalawang panig. Pumikit ang matangkad na matandang lalaki, at umikot ang liwanag sa kanyang katawan, at pagkatapos ay lumitaw ang isang kakaibang eksena. Isang higanteng ahas na may 9 na ulo ang lumitaw sa ilalim niya mula sa manipis na hangin, dala ang kanyang katawan. Ang mismong higanteng ahas na ito ay transparent, at wala itong aura ng kaluluwa. Ito ay parang isang ganap na ilusyon na pag-iral. Ang 9 na ulo ng higanteng ahas ay nahahati sa 3 kulay, ang 3 ulo sa gitna ay lila at itim, ang 3 ulo sa kaliwa ay berde, at ang 3 kulay na ulo ay asol. Ang tanging bagay na pareho ay ang kanilang malamig na mga mata. Nakatitig lang kay Tang Yinmeng. Ano ito? Lumitaw din ang espiritong singsing ng matanda sa sandaling ito. Ang 9 na itim na spirit ring ay kapareho ng nakaraang bloodthirsty Daoluo at Lan Muzi. Mula nang itatag ang Spirit Ascension Platform, halos ang mga high-level na Spirit Master ay nilagyan ng ganitong uri ng Spirit Ring, at pagkatapos ng lahat, kakaunti ang may pulang Spirit Ring. Inilabas din ni Tang Yinmeng ang kanyang sariling martial arts soul. Ang kanyang martial arts soul ay napakakakaiba. Mukha lang itong kasing laki ng kamao, at ang kabuuan nito ay parang hugis knot na maraming butas. Karamihan sa mga tao ay maliligaw pagkatapos makita ang bagay na ito. Iilan lamang sa mga taong may mas malawak na kaalaman ang nakakaalam na ang Wan sa kanyang harapan ay isang instrumentong pangmusika, na pinangalanang Zon. Ito ay isang espesyal na instrumento na maaaring tumugtog ng malayo ang tunog. Ito ay napakabihirang, at bilang isang martial soul, ito ay mas bihira pa. Gamit ang parehong 9 na Black Spirit Ring, pinisil ni Tang Yinmeng ang kanyang Zon gamit ang 2 kamay at natural na Nil Arrow ito. Isang malayong boses ang tumunog, na may kalungkutan na lasa, na naging dahilan upang ang mga tao ay tila bumalik sa sinaunang larangan ng digmaan. Kumalat at namumulaklak ang pakiramdam ng pagkawasak sa isang iglap, na parang ginagawang tiwangwang ang buong mundo. At sa sandaling ito, biglang gumalaw ang Hydra sa ilalim ng matanda sa kabilang banda. Sabay-sabay na itinaas ang 9 nitong ulo. Ang 3 ulo sa gitna ay gumawa ng isang paggalaw ng pagdura, at walang tunog. Ang 3 lilang ilaw ay kumikidlat na. Lumipad si Bang sa direksyon ni Tang Yinmeng. Muling tumunog ang boses ni Zon Wu. May mga patong ng alon sa hangin. Sa ilalim ng pagkilos ng tunog at alon, ang buong hangin ay tila patong-patong sa bawat isa. Ang 3 lilang ilaw na ibinubugbog ay tila nakatagpo ng refraction ng liwanag, halos sa nakakahilo na tingin ng mga nanunood, sa hindi inaasahang pagkakataon ay nagbalik. Ano ang kakayahan na ito? Gumamit ng tunog upang baguhin ang espasyo at makagawa ng refraction. Ang mga powerhouse sa spiritual spreading pagoda ay pawang may kaalaman sa matataas na antas na mga spirit master, ngunit maging ito ay Lan Muzi o Tang Yinmeng, ang martial arts powerhouses na ginagamit nila ay ang unang pagkakataon din na nakita ko sila. 3 lilang sinag ng liwanag ang nag-refract at dumaan sa katawan ng Hydra sa isang iglap, ngunit nang dumaan sila. Lumilipad sa malayo, walang natira, at ni hindi nagbago ang katawan ng Hydra. Transparent. Malaya sa pinsala. Ano ang pagkakaroon na ito? Bahagyang gumalaw din ang mga mata ni Tang Yinmeng. Malinaw, ang kanyang kalaban ay dapat ding kakaiba. Gumalaw ang Hydra, ay nalalayan ang katawan ng matanda at mabilis na sumugod kay Tang Yinmeng. 9 na malalaking ulo ng ahas ang sabay-sabay na dumura sa pagkakataong ito. 9 na sinag ng liwanag ang bumaril, lumilipad sa himpapawid. Huminga ulit si Zon. Muling umikot ang hangin sa paligid ni Tang Yinmeng, at ang singsing ng espiritu sa kanyang katawan ay hindi nagbago sa anumang paraan, upang walang makapagsabi kung aling espiritong kakayahan ang ginagamit niya sa oras na ito, ngunit iyon nga, ang hangin sa paligid ay parang normal ang kanyang harang, na nagre-refract sa mga sinag ng liwanag, ngunit maaaring dahil sa napakaraming pag-atake sa pagkakataong ito, hindi lahat ng mga ito ay maaaring idirekta lamang sa sinag ng matanda, nakadirekta lamang sa sinag ng matanda. Hydra. Isang ulo ng ahas ang muling nag-spray ng sinag ng liwanag, na pinawi ang liwanag na tumama sa matanda. Sigurado, hindi maaatake ang kanyang katawan.
Kung ikukumpara sa naunang banggaan sa harapan, kakaiba ang itsura ng nasa harapan ko. Ang siyam na ulo ng ahas sa ilalim ng matandang lalaki ay patuloy na naglalabas ng liwanag, habang si Tang Yinmeng ay patuloy na hinihipan ng Zon sa kanyang kamay, na sumasalamin sa liwanag. Biglang parang nagkapatas ang magkabilang panig, at walang may balak munang magbago. Ito ba ay isang digmaan ng Autry Sion? Ito ang dalawang powerhouse sa antas ng title Daoluo. Tumingin si Tang Wulan kay Yali, Nay, kilala mo ba ang taong ito mula sa Spirit Spreading Pagoda? Kumunot ang noo ni Yali at umiling, hindi ko alam. Hindi ko pa nabalitaan. Ano ang martial spirit niya? Siguradong hindi ito kasing simple ng ahas na nasa ilalim niya. Sinabi ni Tang Wulan, oo. Ang espiritu sa paligid niya ay pabago-bago. Parang ang ahas na iyon ay isang condensed spirit. Hindi kaya ang kanyang martial spirit ay isang summoning type? Hindi naman. Ang mga soul beast na pinapatawag ng summoning spirits o mga beast ng ibang eroplano ay may mga entity. Wala siyang entity. Hindi ito pareho. Oo naman, maraming kakaibang tao sa Spirit Pagoda. Sa oras na ito, ang uhaw sa dugo na si Daoluo na natalo sa unang laro ay bumalik sa kanyang panig. Matapos tanggalin ang battle armor, sobrang pangit ng mukha, maraming napaso na bahagi sa katawan, halatang humihina ang aura niya, at halatang apektado. Pinsala. Malamig niyang tiningnan si Lan Muzi sa gilid ni Shrek, at ang kanyang mga mata ay patuloy na nagniningning sa malamig na liwanag. Sa oras na ito, ang kompetisyon sa kalangitan ay deadlock sa loob ng 3 minuto, at ito ay mukhang maganda, na may hindi mabilang na mga sinag ng liwanag na lumilipad sa hangin na tumatawid sa kalangitan. Gayunpaman, tila ang mga sinag ng liwanag na ito ay lumilipad papasok at palabas ng ganito, na tila walang praktikal na kabuluhan. Sa sandaling ito, biglang narinig ni Tang Wulan ang isang boses sa kanyang mga tainga, at biglang may bakas ng kalungkutan na lumitaw sa kanyang mga mata. Tumalikod siya at naglakad papunta kay Lan Muzi, may ibinulong kay Lan Muzi. Pagkatapos makinig, bahagyang tumanggo si Lan Muzi, pagkatapos ay itinaas ang kanyang ulo upang tumingin sa direksyon ni Tang Yinmeng sa himpapawid, ang kanyang mga labi ay humuhuni, na parang may sasabihin. Biglang nagbago ang zone sound ni Tang Yinmeng. Sa nakaraang panahon, si Ai Ai ay naging isang malakas na hanging pamatay, at ang hangin ay parang sungay ng pag-atake. Ang baluktot na hangin ay biglang naging mabagyong dagat, humahanggaws patungo sa matanda, hindi na ito ay isang passive defense, bagkus ay naglunsad ng isang opensa. Muling tumalsik ang siyam na ulo ng Hydra sa ilalim ng katawan ng matanda, ngunit sa pagkakataong ito, ang mga sinag ng liwanag ay tumagos sa hangin na dala ng sound wave, at agad itong bumagsak. Sa oras na ito, ang mga singsing ng espiritu sa matanda ay nagsimulang magbago, ngunit sa halip na sindihan ng isa sa mga ito, ang siyam na singsing ng espiritu ay gumalaw sa ritmo. Ang katawan ng Hydra sa ilalim ay biglang naging solid, ang orihinal na 10 metrong haba na figure ay agad na naging 100 metro, at ang nakakatakot na aura ay lumabas mula rito, at ang walang katulad na pagbabago-bago ng enerhiya ay namumulaklak, na nagbibigay sa mga tao ng isang uri ng isang hindi mailarawang pakiramdam ng pang-aapi. Sabay-sabay na inilabas ang siyam na ulo. Sa pagkakataong ito, hindi na liwanag, kundi isang mahabang ilog ng liwanag ang tumalsik, bumangga sa baluktot na hangin na nagmumula sa harapan. Nagpatuloy ang tunog ng zone ni Tang Yinmeng, at ang sound wave ay mas mataas kaysa sa alon, at ang Hydra sa ilalim ng matandang lalaki sa tapat, ang liwanag ay patuloy na dumura. Sa ibang anyo, tila nasa isang pagkapatas ang dalawang panig. Hindi na ibinuko ng matanda ang kanyang bibig, kahit simula pa lamang na umangat siya sa himpapawid ay laging nakapikit ang kanyang mga mata, at kakaiba ang kanyang buong katawan. Woo! Ang zone ay biglang huminto, at ang siyam na sinag ng liwanag ay nawala din ang kanilang target sa isang iglap. Nagsama-sama sila at dumiretso kay Tang Yinmeng. Matamis na ngumiti si Tang Yinmeng, niyugyug ang kanyang katawan, at lumipad pasulong. Ang siyam na sinag ng liwanag ay tumawid, na tila hindi maiiwasan sa simula. Ngunit ang kanyang katawan ay pinilipat, at ang zone sa kanyang kamay ay humihip ng mga maikling ritmo paminsan-minsan. Hindi alam kung ano ang nangyayari, lumabas siya sa liwanag ng 3 o 2, papalapit sa matanda. Isang sinag ng liwanag ang sumilay sa harap ng matanda, at biglang lumitaw ang isang higanteng oso na mahigit 30 metro ang taas. Nang walang babala, sinampal niya si Tang Yinmeng ng isang sampal. 5 madilim na gininto ang sinag ang kumislap, at ito ay talagang isang madilim na gininto ang nakakatakot na claw bear. Hindi natakot si Tang Yinmeng, at biglang may lumabas na maikling note sa kanyang bibig. Hindi naman apektado ang higanteng oso, ngunit tila sumabog ang hangin sa paligid, at napaatras lang siya sa atake ng higanteng oso. At muling dumating ang pangalawang alon ng pag-atake ni Hydra, at tila hindi na siya makamove forward. Ngunit sa oras na ito, si Tang Yinmeng Zan ay gumawa ng isang malaking tunog, at isang malamyos na himig ang tumunog. Itinanghal na naman ang kakaibang larawan. Ang mabangis na higanteng oso at ang mabangis na agresibong Hydra ay biglang bumagal. Ang ritmo at dalas ng kanilang mga pag-atake ay tila naaayon sa himig ng tunog ng Zon. Ang tunog ng Zon ay umalangaw, at ang mga pag-atake ng higanteng oso at ng Hydra ay sumunod sa himig ngunit naging magulo, at paminsan-minsan ay nagkakabanggaan pa. Si Tang Yinmeng ay madaling naglakad sa gayong pag-atake.
Mukhang magulo pero kung titignan mong mabuti ay makikita mong palapit siya ng palapit sa matanda. Oh, isang buntong hininga ang biglang lumabas sa bibig ng matanda, at sa wakas ay nagsalita siya, nahanap na ba? Kung gayon ay walang paraan. Habang nag-uusap, biglang lumiwanag ang isang sinag ng liwanag sa kanyang noo, at pagkatapos ay nagsimulang lumaki ang kanyang ulo, at ang natitirang bahagi ng kanyang katawan ay nanatiling pareho, ang kanyang ulo lamang ang lumaki. Sa ibabaw ng kanyang malaking ulo, may isang silver white helmet. Ang helmet na ito ay mukhang napakakaiba, na may maraming mga hiyas na nakalagay dito. Ang bagay na ito ay tiyak na hindi maganda, ngunit nang ito ay lumitaw, si Tanghulan sa ibaba ay biglang nagbago ng kulay. Shanhuan, 4 Character Battle Armor. Sa kanyang pamilyar sa metal, maaari niyang hatulan ang material ng metal sa pamamagitan lamang ng pagtingin dito. Walang duda na ang battle armor na biglang pinakawalan ay ang Tianduan. Ang martial soul ng matandang ito ang utak. Ito ang balita na ngayon lang nakuha ni Tanghulan. Ang utak ay isang bahagi ng katawan, kaya, sa isang kahulugan, ito ay isang pinamagatang dauluho ng pangunahing martial soul. Espiritual na kapangyarihan ang kanyang pinakamahusay na kakayahan. Sa pagtaas ng kanyang martial spirit, ang kanyang espiritual na paglilinang ay dapat na umabot sa pinakamataas na antas ng espiritual na kaharian. Halos imposible para sa kanya na umakyat sa antas na ito, at ang kanyang paraan ng pakikipaglaban ay isipin ang kanyang sariling kasosyo sa pakikipaglaban sa pamamagitan ng kanyang walang kapantay na kapangyarihan sa pag-iisip at ilang mga espesyal na lihim na pamamaraan. Tama, ang Hydra at ang madilim na gininto ang Direk Clover ay naisip niya na wala sa hangin, at ginamit niya ang kanyang pag-iisip para magkonkreto para lumaban. Lahat ng haka-haka na bagay, ang konkretong pag-iisip ay ang ubod. Ito lang talaga ang makakalaban sa imahinasyon na tulad niya. Sa makatuwid, kahit si Tanghulan ay nabigla nang matanggap niya ang balita, lumingon siya para sabihin kay Lan Muzi, at ginamit ni Lan Muzi ang espesyal na paraan ng komunikasyon nila ni Tang Yinmeng para ihatid ito. Lumaban gamit ang imahinasyon, pagkatapos, sa labanan, ang imahinasyon ay nagmumula sa katawan. Hanggat kayang atakihin ni Tang Yinmeng ang kanyang katawan, natural na madali siyang matatalo. Sa makatuwid, pagkatapos talagang makalapit si Tang Yinmeng, tuluyan niyang pinakawala ng kanyang martial soul at battle armor nang hindi ito itinatago. Pero hindi ko alam kung bakit, isang piraso lang ng battle armor niya, itong helmet sa tuktok ng ulo niya. Maligayang pagdating sa aking mundo. Mahinang sinabi ng matanda, at sa sumunod na sandali, na ang kanyang ulo ang nasa gitna, isang di nakikita ngunit pilak na halo ang agad na namukadkad. Sa sandaling ito, ang buong kalangitan ay naging madilim. Sa mata ng lahat, sila ay nasa kanilang orihinal na posisyon, ngunit hindi makita ni Tang Yinmeng ang pag-iral ng kabilang partido, dahil sa sandaling ito, pumasok na siya sa isa pa. Ang mundo na naisip ng kabilang partido. Ito ay isang napaka-hindi kapani-paniwalang sitwasyon, ngunit ito ay talagang nangyari sa kanya. Sa pamamagitan ng pagtaas ng 4 character battle armor, itong pinamagatang Daoluo, na gumagamit ng kanyang utak bilang isang martial soul, ay walang katapusan na malapit sa divine origin realm sa espiritual na antas. Masasabi pa nga na sa oras na ito, malamang na siya ang pinakamakapangyarihang spirit master sa buong Daoluo continent. Ito ang kanyang kaharian, ang kanyang espiritual na kaharian. Ang buong katauhan ni Tang Yinmeng ay tila naninigas, lumulutang doon na hindi gumagalaw. Malinaw na naramdaman ni Tanghulan na humihina na ang kanyang sariling hininga. Stop it, this time, sumuko na tayo. Mabilis na sabi ni Tanghulan. Si Tang Yinmeng ay isang bihirang sonic martial soul, ngunit sa harap ng espiritual na pagtatago, hindi pa siya nakapasok sa espiritual na kaharian. Gaano man kalakas ang kanyang paglilinang. Sa sandaling mahulog ka sa espiritual na kaharian na ito na malapit sa banal na pinagmulan realm, wala nang pagkakataon. Ang 4-character battle armor helmet ng kalaban ay hindi pa niya ikinagulat. Bukod dito, ang 4 na karakter na armor ng labanan, ang metal mismo, ay dapat na nakaranas ng kapahamakan ng 7 elemento. Kabilang sa 4 na karakter na armor ng labanan, maaari itong ituring na isang napakalakas. Muling lumiwanag ang kalangitan, at binawi ng matanda ang helmet sa kanyang ulo at lumapag mula sa langit, at bumalik sa tore ng paghahatid ng espiritu. At hanggang sa makarating siya ay nagising si Tang Yinmeng na parang panaginip, ngunit ang ekspresyon ng kanyang mukha ay napakapangit. Malinaw, sa nakaraang domain illusion, nakaranas siya ng ilang hindi magandang bagay. Lumipad si Lan Muzi upang salubungin siya pababa, inaaliw siya sa mahinang boses. Isa sa isa, sa unang 7 laro ng one-on-one, wala sa 2 panig ang maaaring samantalahin ito. Tinalo ni Yang Mu Daoluo Lan Muzi ang kanyang kalaban, ngunit natalo si Yin Zon Daoluo Tang Yinmeng sa kompetisyon. 3, 2, 1, magsimula. Ito ay hindi isang formal na laro, at lahat ay hindi gustong mawalan ng oras. Ang ikatlong pares ng mga kakumpetensya ay sabay-sabay na umangat. Sa gilid ng spiritual spreading pagoda, si Tanghulan na lumipad sa pagkakataong ito ay kilala siya, at pagkatapos makita ang taong ito, ang kanyang mukha ay naging medyo pangit. Sa panig ng Shrek Academy, si Yuanan Yahui ang lumipad sa hangin. Pagkatapos ng panahong ito ng pahinga, gumaling na siya.
Gayunpaman, nang makita ni Tang Wulan ang mga manlalaro mula sa Spirit Transmission Tower, hindi siya nag-atubili na sabihin, sa pagkakataong ito, sumuko na kami. Oo, sumuko ako bago maglaro, dahil hindi ko kayang lumaban. Ang kalaban ni Yuan Yahui ay ang guru ni Guyana, ang Deputy Master ng Spirit Pagoda, at ang isa pang Extreme Daoluo, na siya ring 4 character na si Daoluo Leng Yaoju. Si Leng Yaozu ay nakatayo sa tabi ni Chenggu Dongfeng noon, ngunit ang kanyang mga mata ay palaging nakatutok kay Yali. Ang pares ng magkaribal na ito, kahit na tumingin sila sa isa't isa, ay pantay na hindi kasiya siya. Sa oras na ito, ang kanyang ikatlong kinatawan na si Chuanling Peigo ay lumitaw sa entablado, na malinaw na nangangahulugan na ang larong ito ay hindi maiiwasan. Bagamat malaki ang naging improvement ni Yuan Yahui, mayroon pa ring battle armor na itinaas sa antas ng 4-character battle armor. Paano ito magiging kalaban ni Leng Yaozu anuman ang kanyang lakas? Ang Heavenly Phoenix Daoluo na ito ay isang makapangyarihang tao sa parehong panahon ni Qingtian Daoluo. 2-1. Nasa likod ang Shrek Academy. At ang pang-apat na lumitaw sa panig ng Shrek Academy ay ang Holy Spirit Daoluo Yali na umangat sa ere, at ang kabaligtaran ay isang Super Daoluo. Bagamat si Yali ay isang hilang Daoluo, mayroon siyang 4 na karakter na battle armor na mas maaga kaysa kay Tianfeng Daoluo Leng Yaozu, at siya ay isang tunay na limitasyon ng Daoluo. Kung ang sinuman ay nag-iisip na ang banal na espiritu Daoluo ay walang kapangyarihang makipaglaban, kung gayon siya ay lubos na mali. Siya ang sukdulang Daoluo na itinuturo ng banal na espiritu na pinakatakot. Kaya naman, pinili din ni Chenggu Dongfeng na aminin ang pagkatalo ng walang pag-aalinlangan. 2-2, muling tumayo ang dalawang panig sa parehong panimulang linya. Ang dalawang extreme Daoluo ay umiskor ng tig-1 puntos. Napaisip si Chenggu Dongfeng sa kanyang puso, higit pa sa background. Hindi ko may kukumpara ang dating Shrek, hindi ba masasabing hindi may kukumpara ang kasalukuyan? Kahit na naroon ang Light at Dark Daoluo Dragon Yeo, mananalo na lang si Shrek ng panibagong tagumpay. Pagdating sa 2-on-2 sa likod, hindi na mauulit ang mga naglaro sa harap. Bakit nila tayo inaaway? Ngunit sa panig ng Shrek Academy, ang lahat ay kalmado at mahinahon pa rin, na para bang wala silang pakialam sa lahat ng ito. Ang ika-5 laro. 3, 2, 1, magsimula. Sabay na umangat sa langit ang dalawang figure. Sa pagkakataong ito, ang espiritong Tori ay itinaas sa kalangitan. Ito ay isang naka-enshrine na tao mula sa Spirit Tower, na mukhang 50-60 taong gulang, at may malalim at mabigat na aura. Ang palad ng isang kamay ay hindi bababa sa 2 beses na mas malaki kaysa sa karaniwang tao. Ngunit ang taong bumangon mula sa Shrek Academy ay isang chubby na pag-iral, at si Shu Lizzy, na mayroon lamang 8-ring cultivation base. Si Shu Lizzy ay laging may ngiti sa kanyang mukha, gaano man ito kawalang hanggan sa hitsura ng mga tao at hayop. Nang makita si Shu Lizzy sa entablado, hindi napigilan ni Yali na tanungin si Tang Wulan, magaling ba siya? Bahagyang ngumiti si Tang Wulan, ang mga pagsisikap ni Lizzy ay hindi mas mababa sa akin. Sa loob ng maraming taon, tahimik niyang pinapabuti ang kanyang sarili. Huwag mo siyang maliitin. Kung tutusin, isa siya sa ating Shrek 7 Devils. Hindi dahil sa ating katalinuhan ang nagdala sa kanya sa posisyon na ito, ngunit nakarating siya sa antas na ito dahil sa kanyang sariling lakas. Siya ay nagbigay ng maraming lakas ng Elder. Bahagyang tumanggo si Yali at tumigil sa pagsasalita. Ang atensyon ng lahat ay nasa himpapawid. Si Shu Lizzy ay chubby, seryoso ang ekspresyon ng mukha, pero dahil may sense of joy siya sa itsura niya, kahit seryoso siya, medyo cute pa rin ang pakiramdam niya. Actually wala na siya sa team ngayon lang. Kalalabas lang niya sa Shrek Academy. Parang medyo kinakabahan siya. Kinakabahan ba talaga siya? Oo, talagang kinakabahan si Shu Lizzy. Ang tunggalian ngayon sa Spirit Spreading Pagoda ay napakahalaga sa Shrek Academy. Hindi raw ito para sa pagre-recruit ng mga estudyante, at ang tono na ito ay dapat labanan. Kung hindi mo kayang talunin ang Spirit Spreading Pagoda, masisira ang reputasyon ng No. Isang academy ng Shrek Mainland. Hindi niya kayang tuparin ang tiwala ng kanyang mga kaibigan, at hindi niya maaaring hayaang mabalot ng alikabok ang kaluwalhatian ni Shrek, kaya talagang kinakabahan si Shu Lizzy ngayon. Kaya mo, malinaw pa rin niyang naaalala ang sinabi ni Ye Xinglan sa kanyang tainga bago umalis. Ang mga salita ni Ye Xinglan ay nagbigay sa kanya ng malaking lakas ng loob. Nakatingin din ang matandang nasa tapat sa maliit na matabang lalaki sa kanyang harapan. Nang si Shu Lizzy ay lumilipad sa langit kasama niya, narinig niya ang pagpapadala ng boses ng Spirit Master, na responsable sa pagkolekta ng impormasyon sa Spiritual Pagoda, at sinabi sa kanya na sa harap niya ang maliit na taong grasa na ito ay isa sa 7 Shrek monsters ngayon, ngunit siya ay tila isang food-type Spirit Master. Ito ba ay para mag-recharge? Dahil ang magkabilang partido ay pumayag na noon, sa kanyang opinyon, malamang na pagkatapos ng kabilang partido ay bumangon sa himpapawid kasama niya, ang batang Poseidon Pavilion Master ay ipahayag na ang Shrek Academy ay pumayag. Gayunpaman, nakikita na ang magkabilang panig ay lumipad sa himpapawid ng higit sa 300 metro, ang kabilang panig ay tila hindi ito sinasadya. Masasabi bang kailangan pang labanan ng isang uri ng pagkain na Spirit Master ang kanyang sarili?
Hindi ba ito naghahanap ng kamatayan? Pakiusap. Magalang na sabi ni Shu Lizzie, at pagkatapos ay gumawa ng panimulang kilos. Bahagyang kumunat ang noo ng matanda, malamig na kumikislap ang mga mata. Sa kanyang opinyon, isang food-type spirit master ang nang-ahas na hamonin ang sarili, na isang kahihiyan lang. Nang hindi nagsasalita, kumislap ang kanyang figura, at umatake siya sa direksyon ni Shu Lizzie. Biglang may lumabas na 2 gloves sa mga palad niya. Ang buong katawan ay ipinakita sa gatas na puti, na natunaw sa kanyang braso at natatakpan ang buong bisig. Ito ang kanyang martial spirit, gloves. Ito ang King of Fighters na si Daoluo Damo. Halos lahat ng mga powerhouse na maaaring umabot sa antas ng title Daoluo ay may kanya-kanyang kwento, at walang exception ang Damo. Wala nang nakakaalala kung ano ang tunay niyang pangalan na lang Damo ang kumakalat. Kilala siya bilang isa sa mga pinakamasculine na Soul Master, at kilala siya sa pagiging matigas ang ulo at masipag noong bata pa siya. Gusto kong makipag-away ng ulo sa mga kalaban. Ito ay naaayon din sa mga katangian ng kanyang martial soul. Ang King of Fighters na si Daoluo ay nasa kanyang mga kamao, ang kanyang mga palad ay likas na mas malaki kaysa sa mga ordinaryong tao, at pagkatapos na magising ang diwa ng martial arts, mayroon siyang kakaibang kalamangan. Nakita ni Damo na ang kanyang kalaban ay isang food-type spirit master lang, at isa na siyang level 96 Super Daoluo ngayong taon, talagang hindi niya inilagay si Shu Lizzie sa kanyang mga mata. Lalo na nang makita niyang 8 spirit ring lang ang nailabas ni Shu Lizzie, lalo siyang nagalit. Ito ay nasa kompetisyon pa rin ngayon sa pagitan ng 2 panig. Ano ang kompetisyong ito? Isa itong kompetisyon sa pagitan ng Shrek Academy at Spirit Spirit Academy, na isa ring Spirit Spirit Pagoda. Huling kontra lang. Wala talaga si Shrek. Ang base ng paglilinang ng 2 panig ay naiiba sa pamamagitan ng 2 hakbang. Ito ay isang hindi malulutas na agwat sa mundo ng Master ng Kaluluwa, hindi pa banggitin na ang kabilang partido ay isa pa ring food-type Soul Master. Tanging ang walang hanggang silangan na hangin sa ibaba, nang makita niya ang 8 singsing ng espiritu na inilabas mula sa katawan ni Shu Lizzie, hindi niya maiwasang mapangiti. Wala talaga itong Shrek Academy. Nilinaw na nila na gusto na nilang sumuko. Kahit anong tingin mo dito, hindi mo makikita na si Shu Lizzie ay may kalahating puntos na tsansa para talunin ang kalaban sa harap niya. The King of Fighters Daoluo Damo, head on. Maging si Chenggu Dongfeng mismo ay sumasakit ang ulo. Masyadong matigas at napakabilis ang mga kamao ng lalaking ito. Noon pa man ay ipinangangaral ni Damo na ang kanyang slogan ay wasakin ang mundo. Laking gulat din ng mga magulang at estudyante na nanood ng labanan mula sa malayo. Bagamat wala silang gaanong alam tungkol sa mundo ng mga high-level spirit masters, nakikita nila ang pagkakaiba ng title Daoluo at Spirit Daoluo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hindi ako nagkamali ng pagbilang, bakit may 8 spirit ring lang? Bagamat ang huli ay pulang spirit ring, 8 lang. Medyo maliit ang bilang na ito. Kontra laban sa title Daoluo, magkakaroon ba ng pagkakataon? Hindi ko alam. Pero parang mas mataas ang level ng cultivation ng spiritual master, mas malaki ang gap para sa bawat level. Gustong manalo ng batang matabang iyon, natatakot ako na hindi ito madali. Ang hindi ko lang maintindihan kung bakit magpapadala ng repairer ang Shrek Academy. Contest para sa mga taong ganito ang level. Hindi ba dahil walang titulong Daoluo, di ba? Baka naman plano. Tingnan mo, hindi siya umamin ng pagkatalo. Dapat lumaban pa rin siya. Malalaman mo kapag sinimulan mo ang laban. Hindi dapat walang patutunguhan si Shrek. Oo, tingnan natin. Naturally, hindi alam ni Shu Lizzie kung paano tiningnan ng ibang tao ang laro. Sa oras na ito, ang kanyang enerhiya ay ganap na nakatuon sa kalaban, at inilaan niya ang kanyang sarili sa laro. Ang hininga ng kalaban ay malayong mas malakas kaysa sa kanya. Sinabi sa kanya ni Tang Wulan noon na ang kanyang kalaban ay malamang na isang Super Daoluo level powerhouse. Ang pagharap sa gayong kalaban, kung ito ay isang matigas na tulay at matigas na paghaharap ng kabayo, ang kanyang mga pagkakataon ay maliit. Sa biglaan at instant explosive power lamang posible na manalo sa isang suntok at lumikha ng mga himala. At si Shu Lizzie ay isang taong ganap na may kakayahang lumikha ng mga himala. Ang King of Fighters na si Daoluo Damo ay umabot na sa 100 metro sa harap ni Shu Lizzie, at ang kanyang kanang kamao ay pumutok mula sa kawalan. Biglang umungol ang buong kalangitan, at ang mga gintong apoy ay bumulwak mula sa kanyang kamao, na may amoy ng liwanag. Nakarating na kay Shu Lizzie ang sobrang nakakatakot na mapang-ipang puwersa. Si Shu Lizzie ay nasuspine sa hangin, ang kanyang mukha ay seryoso, ang kanyang kaliwang kamay ay nakababa, ang kanyang kanang kamay ay nakataas, at siya ay gumuhit ng isang bilog sa hangin. Malabo na makikita ang malambot na puting ilaw sa kanyang mga palad. Kapag ang bilog na ito ay iginuhit, ang nakapaligid na liwanag ay bahagyang na-refract. Ibinaba ang hubog ng kanyang katawan, si Shu Lizzie ay sumuray-suray sa ere at tumilapon ng ilang metro sa gilid, ngunit ang naunang suntok ng King of Fighters na si Daoluo ay naitapon at nilagpasan siya. Ang natatanging pag-aaral ng Tang Sect, kontrolin ang crane at makuha ang dragon.
Ang King of Fighters na si Dao Luo ay natigilan saglit, at hindi niya inaasahan na gagamitin ni Shu Lizzi ang pamamaraang ito upang labanan ang kanyang sarili. Iyon ay tila purong martial spirit power, hindi man lang gumagamit ng spirit ability. Paano ito nagawa ng maliit na taong ito? Ang pagharang sa suntok ng kalaban, ang tensyon sa puso ni Shu Lizzi ay lubos na nabawasan, at ang ekspresyon ng kanyang mga mata ay naging mas at mas lumalim. Sa sandaling itinaas niya ang kanyang kamay, ang liwanag sa kanyang katawan ay kumikislap, at isang uhaw sa dugo na bean paste bag ay pinalamanan sa kanyang bibig. Kahit pagkatapos niyang kainin ang tinapay na ito, naging kakaiba ang kanyang ekspresyon, dahil nakalimutan niyang nguyain, nilunok niya ito ng buhay. Hindi napigilan ni Shu Lizzi ang pagsusuka sa kanyang puso. Gaano kalaki ang lalamunan para magawa ito? Gayunpaman, nabulunan din siya at talagang hindi ito komportable. Ang dugo ay kumulo, at ang epekto ng uhaw sa dugo na bean paste bonds ay tumaas kaagad. Kasabay nito, lumiwanag ang kaunting liwanag sa katawan ni Shu Lizzi, at lumitaw ang isang dark purple na battle armor. Tama, ang kanyang battle armor ay naging dark purple, ang malalim na kulay na iyon ay tila kayang lunukan ng lahat ng liwanag, at ang enerhiyang nilalaman, ang enerhiya na walang anumang katangian ay inilabas palabas. Sa ibabaw ng battle armor, may mahinang umaagos na 7 kulay ng kinang, ngunit ang battle armor na ito ay malinaw na hindi kumpletong set, tanging ang itaas na katawan ay hindi kasama ang bahagi ng helmet. Sa madaling salita, mayroon lamang mga armor sa balikat, armor, at armor sa dibdib. Sinasaklaw ang karamihan sa itaas na bahagi ng katawan. At niyang ibabang bahagi ng katawan o ang ulo ay walang armor sa labanan. Gayunpaman, nang makita ng King of Fighters na si Dao Luo ang makulay na sinag ng liwanag, halatang natigilan siya. Ito kaya, 4 na character na battle armor. Isang contra na may 4 na character na battle armor. Paano ito mangyayari? Dapat mong malaman na ang 4 character battle armor ay kumokonsumo ng maraming Soul Master, at kapag ito ay ginamit, ang Skyforge Metal ay direktang mag-aalis ng sariling enerhiya ng Soul Master, na hindi isang bagay na maaaring kontrolin kung gusto mo itong kontrolin. Sa makatuwid, halos pangkalahatang kinikilala sa mundo ng Spirit Master na tanging ang mga powerhouse sa itaas ng Super Dao Luo ang tunay na makakakontrol ng kumpletong 4 character battle armor. Sa oras na ito, ang 4 character battle armor ni Shu Lizzi ay hindi kumpletong set, ngunit may ilang piraso. Sa pinakakaunti, kailangan itong nasa antas ng title Dao Luo para makayanan ito. Isa siyang kontra ng pagkain. Paano kaya niya si De? Gayunpaman, para sa King of Fighters na si Dao Luo Damo, medyo natigilan ito, ang kanyang katawan ay biglang sumugod pasulong, at ang kanyang kanang kamao ay biglang naging 3 beses na mas malaki, tulad ng isang mabigat na martilyo, at dumiretso patungo kay Shu Lizzi. Bitawan ang battle armor sa sandaling siya ay umakyat, na sa kanyang sarili ay isang pagkilos ng pagpapakita ng kahinaan, at bilang isang Super Dao Luo, si Damo, na isang henerasyon ng King of Fighters, ay talagang hinamak ang kanyang kalaban sa kanyang puso. Sa itaas na katawan ng 4 character battle armor ni Shu Lizzi, ang espiritu ng buong tao ay biglang tumaas, at ang mantra ay bumulong sa kanyang bibig, ang tinapay ay may karne at wala sa mga fold. Ang liwanag ay kumikislap gamit ang 2 kamay, bawat isa ay nag-condense ng isang bond, ang bond na may kanang kamay ay ibinato sa King of Fighters, at ang bond na may kaliwa ay mabilis na pinasok sa kanyang sariling bibig. Nang makalunok ng tinapay, tila gamaan ang hangin sa katawan, at mabilis na umatras ang katawan. Ang bond na lumilipad patungo sa hari ng mga mandirigma ay kulay ube at itim. Ano ang magagawa ng hari ng mga mandirigma kapag nakaharap sa isang tinapay? Magkamauman siya, wala nang ibang paraan para makayanan sa oras na ito. Tumungo sa ulo. Boom! Nagkaroon ng marahas na dagandong, at ang malakas na suntok ng hari ng mga mandirigma ay talagang napahinto sa hangin. Sinamantala ni Shu Lizzi ang pagkakataong ito para tanggalin ang kanyang lock at lumipad na ng 100 metro palayo. Ano ito? Bomb bonds. Natigilan sandali ang King of Fighters. Talagang napakalaki ng explosive power ng steamed bomb na iyon, pero, para sa kanya, ito ay para lang mapos siya. Ang maliit na taong ito ay medyo kawili-wili. Isang food-based na Soul Master ang gumagawa ng mga explosive packet. Hindi ito ang paraan para umunlad siya sa direksyon ng food department. Nang nasa isip ko lang ang ideyang ito, nakita ko na naman si Shu Lizzi na nagpupuno ng mga bond sa kanyang bibig. Ito ay isang medyo transparent na tinapay. Pagkatapos kumain, biglang lumitaw ang isang layer ng crystal light sa ibabaw ng kanyang katawan. Hindi mapigilan ni Damo na makaramdam ng kaunting katawa-tawa. Nais bang labanan ng maliit na taong ito ang kanyang sarili at ubusin ito? Hindi kaya natatakot siyang maglaro at magsayang. Masyadong walang muwang ang ideyang ito. Nanginginig ang kanyang katawan, hinabol na siya ni Damo na parang kidlat. Napakalakas niya kaya hindi na niya binalak na bigyan pa ng pagkakataon si Shu Lizzi sa pagkakataong ito. Ang ikatlong singsing ng espiritu ay nagliliwanag, at ang kanyang mga kamao ay tumalsik na parang kidlat. Sa isang iglap, libu-libong beses. Ang anino ng boxing ay agad na bumalot sa isang malaking lugar, ganap na natatakpan si Shu Lizzi.
Ang bawat suntok ay puno ng nakakatakot na kapangyarihan at puro compressed soul power, parang isang malaking missile na biglang bumababa. King of Fighters Dao Luo, ang ikatlong espiritong kakayahan, Rocket Fist. Ang mga pangalan na ibinigay ni Damo sa kanyang mga espiritong kakayahan ay napakasimple, karaniwang kung ano ang tinatawag na mga kamao. Ang pangatlong espiritong kakayahan na ito ay parang marahas na pambobomba ng isang tuloy-tuloy na rocket launcher, kaya tinawag niya itong pangalang iyon. Siya ay orihinal na isang simple at direktang tao. Sa pagharap sa coverage ng Rocket Fist, si Shu Lizzie ay tila nataranta, at gustong umatras ng mabilis, ngunit ang kanyang bilis ay hindi maihahambing sa isang super Dao Luo na sumugod na. Kung tutusin, natatakpan pa rin ito ng anino ng boxing. Ngunit sa oras na ito, gumawa ng hindi inaasahang aksyon si Shu Lizzie. Huminga siya ng malalim, at namulaklak ang purple black light ng battle armor sa kanyang katawan, at tila binabalak niyang gamitin ang battle armor para labanan ang atake ng kalaban. Mapang-asar na sumangot si Damo, ang hindi kumpletong 4-character battle armor ay hindi kasing dali ng paggamit ng buong set ng 3-character battle armor, dahil ang hindi nakatakdang battle armor ay hindi maaaring magkaroon ng domain. Kahit na napakalakas ng depensa, basta siya mismo ang tamaan, sunod-sunod na walang tigil na pag-atake, at wala na siyang pagkakataong muli. Mahihirapan ba talaga si Shu Lizzie? Sa susunod na sandali ay nagbigay siya ng sagot, ang kanyang mga kamay ay biglang umabot ng mabilis, at isang malaking anino ng palad ang lumabas, at binati niya siya ng rocket fist na nakaharap sa hari ng mga fighters na si Dao Luo. Head to head. Ito. Napatulala ang mga tao sa ibaba. Gustong makipag head to head ng isang Soul Dao Luo sa isang Super Dao Luo, at isa pa rin siyang food-type Spirit Master, mamamatay ba ito? Gayunpaman, nang talagang magkabanggaan ang dalawang panig, lumitaw ang isang hindi kapani-paniwalang eksena. Papa. Sunod-sunod na malulutong na boses ang tumunog. Malinaw na nakikita ni Tang Wulan sa ibaba ang bawat detalyeng nangyayari sa hangin sa pamamagitan ng Purple Magic Pupil. Sa sandaling ito, ginamit din ni Shu Lizzie ang Purple Magic Pupil, isang pares ng mga mata na nagpapalabas ng purple golden light. Malinaw niyang nakuha ang trajectory ng bawat suntok ng King of Fighters na si Dao Luo. Gaano man kabilis ang rocket punch, kombinasyon din ito ng mga suntok. Ang kailangan niyang gawin ay abutin ang bilis ng kalaban. Ang unang palad ay tumama lamang sa unang suntok na inatake ng kalaban, at ang mga palad ay nagsalubong, na gumawa ng unang malutong na tunog. Pagkatapos ay sinampal ang rocket punch at tumabi. Pagkatapos ang pangalawang palad, ang pangatlong palad. Si Shu Lizzie ay katulad ng kaparehong thousand-handed Buddha sa oras na ito, na ang kanyang mga kamay ay patuloy na bumaril ng kidlat, at pinilit niyang harangan ang mga rocket na suntok na may napakalakas na lakas ng pag-atake ng paisa-isa. Nagulat din ang King of Fighters na si Dao Luo. Mabigat ang palad ni Shu Lizzie, at mayroong isang espesyal na uri ng enerhiya na nagbabantay sa kanyang palad. Kapag ang kanyang kamao ay sinampal mula sa itaas o mula sa tagiliran, hindi niya magawa ang epekto. Sa kanyang katawan. Paano magkakaroon ng napakaraming lakas ang isang kontra? Napakalakas ba ng kanyang espiritong kapangyarihan? Kahit na ito ay isang 4-character battle armor, hindi ito dapat tumaas ng gusto, di ba? Ang isang serye ng mga dagandong ay tumagal ng 7 o 8 segundo. Nang magkasabay na huminto ang dalawang panig, ilang metro lang ang pagitan nila. Sa sandaling ito, biglang nagkusa si Shu Lizzie na sumugod, at habang ang kanyang mga kamay ay umiikot sa kanya, isang malaking pagsipsip ang lumabas mula sa kanya, tulad ng isang whirlpool, na dumaan patungo sa King of Fighters na si Dao Luo. Sa oras na ito, ang puso ni Damo ay medyo nanlumo, at talagang nakakahiya na masangkot sa isang kontra ng matagal. At napakaraming multimedia sa ibaba, saan mo ilalagay ang iyong mukha? Sa anumang kaso, siya rin ay isang malakas na tao na naging sikat sa loob ng maraming taon. Sa makatuwid, sa pagharap sa inisyatibo ni Shu Lizzie na magmadali, hindi siya umiwas. Sa kanyang opinyon, ang pag-iwas sa oras na ito ay talagang isang nakakahiyang bagay. Bumagsak ang kanyang mga balikat, at hinampos niya si Shu Lizzie ng malapitan. Tumama sa kanyang dibdib. Kasabay nito, ang isang pares ng mga kamao ay mabilis na nagpalapat ng kapangyarihan ng kaluluwa. Sa sandaling magbanggaan ang dalawang panig, ang kanyang susunod na pag-atake ay magiging tulad ng isang marahas na bagyo, upang malutas ang maliit na taong grasa sa kanyang harapan sa susunod na round ng opens iba. Napakalakas ng suction force ni Shu Lizzie, at nagkusa siyang batiin siyang muli, kaya halos saglit lang nagbanggaan ang dalawang panig. Gaya ng inaasahan, ang balikat ng King of Fighters na si Dao Luo Damo ay hamampos ng malakas sa mapagbigay na dibdib ni Shu Lizzie. Sa sandaling ito, ramdam na ramdam ni Damo ang panginginig ng taba ng katawan ng iba. Gayunpaman, sa parehong oras na ang taba ay nanginginig, karamihan sa kanyang epekto ay tila nalutas. Mayroon ding 4-character battle armor sa kanyang katawan, ang ibabaw ng deep purple na 4-character battle armor ay may malabong halo na namumulaklak, at ang depensa ay talagang malakas. Alam mo, si Damo mismo ay isa ring 3-character battle armor master. Noon pa man ay pangarap na niyang magkaroon ng 4-character battle armor. Para kay Shu Lizzie, naiinggit talaga siya, isang binata na nasa 20s.
Nagsimula na siyang magkaroon ng 4-character battle armor. Ito ay kakaiba sa kanilang panahon. Paanong hindi niya ito may inggit at mapot? Sa ilalim ng banggaan sa oras na ito, mas naramdaman ko ang katigasan ng 4 na battle armor ng kalaban, at biglang naunawaan na ang lakas na kayang harapin ni Shu Lizzie sa kanyang sarili noon ay tiyak na nauugnay sa battle armor. Ang mga kaisipang ito ay nag-flash sa kanyang isipan sa pagitan ng electric light at flint, ngunit sa sumunod na sandali, bigla niyang napagtanto na may mali, dahil, sa ilalim ng ganoong kabigat na banggaan, si Shu Lizzie ay hindi niya natamba. Dahil sa lakas ng pagsipsip, magkadikit ang dalawang katawan. Isa pa, naramdaman na lang ni Damo na masikip ang kanyang mga balikat, na para siyang sinalo ng kung ano. Nang tumingin siya sa ibaba, nagulat siya nang makitang may extra depression ang breastplate ni Shu Lizzie. Ang depresyon na ito ay parang sipsip at mahigpit na hinawakan ang kanyang balikat. Hindi, ito ang natatanging aktibidad ng metal na antas ng Diyos, paano ko ito malilimutan? Sa totoo lang, hindi ko masisisi si Damo, kakaunti lang talaga ang nakipag-ugnayan sa God level na metal, at higit pa sa kanila ay sabi-sabi lang. Bilang karagdagan, si Shu Lizzie ay isa lamang kontra, at siya ay pabaya din sa kanyang puso, at lubos niyang nakalimutan ang katotohanan na ang antas ng Diyos na metal mismo ay isa ng anyo ng buhay, at na ito ay isang anyo ng buhay na may karunungan. Hindi lamang sinipsip ni Shu Lizzie ang mga balikat ng kalaban gamit ang kanyang dibdib, ngunit kasabay nito, ang kanyang nakabukas na mga braso ay biglang sumara, at niyakap niya ng diretso ang hari ng mga manlalaban na si Dao Luo, at hinawakan ng mahigpit ang kalaban sa tulong ng kalaban na si Leng Shen. Ano ang gagawin nito? Sa susunod na sandali, si Shu Lizzie ang nagbigay ng sagot. Ang ikapitong singsing ng espiritu sa kanyang katawan ay biglang lumiwanag, at ang 4 na karakter na panlaban na armor sa kanyang katawan ay pumutok din sa isang marahas na matingkad na lila sa isang iglap. Ang buong kalangitan ay sinasalamin ng lilang ito sa parehong kulay, na parang ang lilang hangin ay nagmula sa silangan, kahanga-hanga. Tapos, kaagad pagkatapos, sa paningin ng lahat, ipinanganak ang isang malaking bapor na may diameter na higit sa 10 metro. Tama, ito ay ang bapor, ang ikapitong kakayahan ng kaluluwa ni Shu Lizzie, ang tunay na katawan, bapor. Nawala si Shu Lizzie, at nawala ang hari ng mga manlalaban na si Dao Luo Damo. Sa gitna ng langit, isang napakalaking bapor na lang ang natira. Pagkatapos, sunod-sunod na nakakabinging dagandong ang umalangaw sa bapor. Ang bapor ay ang martial soul na tunay na katawan ni Shu Lizzie, siya iyon, saan nagpunta ang King of Fighters na si Dao Luo. Halatang isa lang ang sagot. Siya ay pinasingaw sa bapor. Sa gilid ng Spirit Pagoda, halos lahat ay natigilan. Ang punto na inakala nilang nakuha na nila ay biglang lumiko ng husto, at nagkaroon ng ganoong pagbabago. Maging si Chenggu Dongfeng ay nagpakita ng mapurol na ekspresyon sa unang pagkakataon, ano ang sitwasyon. Steamer. Isa lang itong kababalaghan sa mundo. Tungkol sa impormasyon ni Shu Lizzie, syempre nakolekta ito ng Spirit Pagoda, ngunit nang lumabas siya upang guluhin ang Shrek Academy sa pagkakataong ito, hindi niya itinuring ang kanyang pag-iral. Ang mga master ng espiritu ng uri ng pagkain ay itinuturing na hindi gaanong nagbabanta. Gayunpaman, paanong biglang nangyari ang ganitong sitwasyon para sa gayong tao na hindi nananakot? Hindi, paano ang tunay na katawan ni Wan? Ang King of Fighters na si Dao Luo ay mayroon din nito. Kahit na totoong bapor, imposibleng singaw siya, di ba? Hinding-hindi siya matatalo sa isang Food Soul Master. Inaliw ni Chenggu Dongfeng ang sarili sa kanyang puso. Gayunpaman, ang dagandong sa bapor ay mas malakas kaysa dati, at paminsan-minsan, ang lilang usok ay bumulwak mula rito na parang singaw. Hindi na niya maramdaman ang hininga ng King of Fighters Dao Luo, at ang purple na usok ay tila may super isolation effect. Okay lang yun. Huwag magsalita tungkol sa mga kalaban, kahit sa panig ng Shrek Academy, mukhang natulala sina Lan Muzi at Tang Yinmeng. Maliban sa laro ng pag-amin ng pagkatalo, ang kasalukuyang laro ay medyo mabilis. Nagkakilala lang ang dalawang panig. Nagsalpukan ang dalawa at saka naging steamer. Yun lang. Ang mga mata ng lahat ay sabay-sabay na nahulog kay Tang Wulan. Sino ang makakagawa kina Yuanan Yahui at Shu Lizzie na magkaroon ng 4-character battle armor? Syempre iisa lang ang tao dito sa mundo. Iyan ang bagong promote na God Craftsman, ang Shrek Academy si God Pavilion Master na maaaring magkaroon ng lakas ng Heaven Forging, Dragon Emperor Dao Luo Tang Wulan. Bagamat hindi pa siya nakakakuha ng shot hanggang ngayon, ginagamit niya ang kanyang kakayahan para maimpluwensyahan ang lahat. Bagamat bata pa siya ay kaya niyang tumayo doon, ngunit mayroon na siyang kalmado na hindi taglay ng kanyang mga K-barkada. Kahit na hindi siya ang may pinakamataas na cultivation base, nakatayo siya doon, na siyang core ng buong Shrek. Pavilion Master. Nakangiting tumingin si Lan Muzi kay Tang Wulan. Pavilion Master. Matamis na ngumiti si Tang Yinmeng. Mapait na ngumiti si Tang Wulan, alam ko, lahat sila. Kahit na ang dalawang mag-asawa, gaano man kadali ito, ganap na walang pagtutol sa pagkakaroon ng 4 na karakter na armor ng labanan. Sa sandaling ito, nadama nilang lahat na napakasarap mapunta sa Shrek, at napakasarap na mapeke balang araw. Bago pa man ang sakuna, sa panahon ng kasagsagan ng Shrek Academy, walang ganoong bagay bilang isang master craftsman.
Ngunit ngayon na mayroon nito si Shrek, walang alinlangan na ito ang susi sa muling pagbuhay sa Shrek Academy. Tanging si Tang Wulan lang ang hindi nag-isip na gawa ni Shu Lizzie ang hakbang na ito, hindi dahil sa 4-character battle armor, kundi sa sarili niyang pagsisikap. Noon pa man ay alam na ni Tang Wulan na mayroong maraming kahinaan sa puso ni Shu Lizzie. Lalo na pagkatapos nakasama si Ye Xinglan, ang kanyang mababang pagpapahalaga sa sarili ay lalo pang lumaki. Gusto niya si Ye Xinglan mula pagkabata, ngunit dahil dito, nasaksihan niya ng sarili niyang mga mata ang lakas ni Ye Xinglan. Tinanong niya ang kanyang sarili, anuman ang kanyang hitsura o lakas, hindi siya maaaring maging karapat-dapat kay Ye Xinglan. Kaya naman, mas nagsumikap siya. Natural ang hitsura, hindi niya ito mababago, isa siyang food-type spirit master, dahil sa mga katangian ng sarili niyang martial spirit, ni hindi niya matimbang ang kanyang timbang. Pero ang lakas okay. Sa simula, sa Devil Island, gumamit siya ng matinding pagtitiyaga upang matiis ang sakit na dulot ng kapangyarihan ng pagkawasak, nakakuha ng higit mula rito, at nagsimulang humanap ng sarili niyang paraan. Ayaw niyang maging purong oily soul master. Umaasa rin siyang makakasali sa laban. Kapag nahaharap sa isang malakas na kaaway, maaari siyang maging pinakamakapangyarihang katulong sa paligid ng kanyang mga kasosyo, at kapag kailangan ito ni Ye Xinglan, mapoprotektahan niya siya. Siya, hindi laging pinuprotektahan niya. Sa makatuwid, siya ay nahihirapan, at palaging nagbabayad ng mas maraming pawis kaysa sa iba. Lahat ng Shrek 7 monsters ay mahusay. Sila ay napromote sa kanilang kasalukuyang estado sa murang edad, at sila ay kinaiinggitan ng lahat. Gayunpaman, ang bawat isa sa kanila ay may kanya-kanyang kwento. Sila lang ang nakakaalam kung gaano kalaki ang effort at struggle nila. Ang bapor sa langit ay hindi sinasadya at hindi maiiwasan, at ito ang kasukdulan ng pagsusumikap ni Shu Lizzie sa napakaraming taon. Noon pa man ay alam na niya na hindi siya soul master na may talento sa pakikipaglaban, at kung gusto niyang magkaroon ng superior combat effectiveness, kailangan niyang tahakin ang ibang landas mula sa iba. Boom! Sa sandaling ito, isang mas malakas na dagandong ang tumunog sa hangin, at ang takip ng bapor ay biglang umangat. Si Chenggu Dongfeng ay walang malay na humakbang pasulong. Nakalaya ba ang King of Fighters na si Dao Luo? Gayunpaman, ang nakita ng lahat, kabilang siya, ay hindi isang figure na umaangat mula sa bapor, ngunit isang malaking purple-black bean paste bag. Ang tinapay ay itinapon, nahulog mula sa langit, at mabigat na lumapag sa lupa. Sa sandali ng landing, nagkaroon ng marahas na pagsabog, at niyanig ng lupa ang mga bundok. Sa himpapawid, muling lumitaw si Shu Lizzie, ang kanyang sandata sa labanan ay binawi, at ang kanyang mukha ay halatang mapatla, ngunit ang kanyang mga kamao ay mahigpit na nakakuyom, at ang kanyang mga mata ay puno ng pananibik. Sa lupa, sa gitna ng malalaking lilang bonds na sumabog, lumitaw ang isang figure sa malalim na hukay, na walang malay, hindi ba't ang hari ng mga manlalaban na si Dao Luo Damo? Gayunpaman, ang kanyang kasalukuyang hitsura ay talagang medyo miserable. Mukhang palpak ang battle armor sa kanyang katawan. Maraming lugar ang nasira, kahit hindi nabasag, ang ibabaw ay puno ng dents. Sa ganoong paraan, ito ay talagang kasing trahedya. Gumalaw ang sulok ng bibig ni Shu Lizzie, ngumiti siya, nahulog mula sa langit, at bumalik sa kanyang tabi. Game 5, Shrek Academy, Tagumpay. 3-2. Kung ang mga nakaraang laro ay inaasahan lahat, ang Heavenly Phoenix Dao Luo lang ang nakaligtaan ng head-to-head confrontation kay Holy Spirit Dao Luo, ang iba ay normal pa rin. Pagkatapos, ang isang ito ay medyo hindi inaasahan. Si Super Dao Luo ay natalo sa Contra, ang ganitong bagay ay halos hindi nangyayari sa mainland. Higit sa lahat, ang kabilang partido ay isa pa ring food-type Spirit Master, na mas hindi ka panipaniwala. Kahit ang King of Fighters na si Dao Luo ay hindi man lang alam kung paano siya natalo. Pansamantalang nasuspend ang laban sa pagsusugal sa pagitan ng dalawang panig, at sa ilalim ng emergency na paggamot ng hilang Spirit Master, dahan-daang nagising ang Super Dao Luo at tumalikod. Nang makita niyang kalat-kalat na ang katawan niya, halatang sira na ang 3-character battle armor nito, nanlalabo na naman ang mga mata niya. Ang pagkawalang ito ay talagang nakapipinsala. Kahit na ito ay maayos, ang 3 karakter na sandata ng labanan ay nasira tulad nito, at hindi na ito maibabalik sa orihinal na estado pagkatapos na ito ay maayos, at ang kapangyarihan nito ay tiyak na bababa. Guro ng sinaunang pagoda, gusto mo bang magpatuloy? Nakangiting tanong ni Tang Wulan. Malungkot ang mukha ni Chenggu Dongfeng, syempre. Huwag mong isipin, para magkaroon ka ng pagkakataon. 3, 2, 1, magsimula. Ang ika-6 na laro. Sa dalawang kampo, bawat isa ay nagpalipad ng isang tao. Sa panig ng Shrek Academy, habang lumilipad ang taong ito, may mahinang hilanghing sa langit. Parang may nagising. Ang hilanghing ay naging mas malinaw at mas matindi, umaalingaw sa gitna ng hangin, at isang malinaw na boses ang umalingaw sa kalangitan. Sa gilid ng Spirit Spreading Pagoda, isang babae ang lumipad, mula rin sa pagsamba sa Spirit Spreading Pagoda, at tulad ng King of Fighters Dao Luo, isa rin siya sa mga miyembro ng Spirit Spreading Pagoda na organisasyon. Mukha siyang palpak, may malalalim na mata at kalat-kalat na buhok. Mayroon ding sarcoma sa noo, at ang hitsura ay sobrang pangit.
Sa sandaling ito, lumipad siya, ang kanyang gulugod ay namumulaklak din, kung hindi dahil sa kanyang kakayahang pre-control ang paglipad, hindi niya masasabi na siya ay isang makapangyarihang tao sa mundo. Sa panig ng Shrek Academy, ang lumipad sa ere ay si Ye Xinglan na nagtataglay ng Martial Spirit Star Divine Sword, isa sa Shrek 7 Devils. Bago siya bumangon, binigyan niya ng magaan na yakap si Shu Lizhi, nang walang papuri, ngunit ang mainit na yakap na ito ay sapat na para malasing ang taong grasa. Pagpasok sa ere, naglabas si Ye Xinglan ng espesyal na aura sa buong katawan niya. Kung ikukumpara sa bigat ni Shu Lizhi, nagbigay siya ng mas magaan na lasa. At ang mahinang helenghing iyon ay nanggaling sa kanyang katawan, para siyang tumatalon sa tuwa. Ang kanyang mga mata ay napakalinaw, at ang mahabang buhok ni Ye Xinglan ay natural na nakatali sa likod ng kanyang ulo, at ang buong tao ay tila may malinis at maayos na pakiramdam. Ang matandang babae sa kabilang banda ay tumingin sa kanya ng malalim na tingin, Pagoda of Spirits, Li Mengjia. Isang magandang pangalan, hindi tugma sa kanyang hitsura, ngunit ang mga taong nakakaalam nito ay hindi namamalayan kapag narinig nila ang pangalang ito. Siyempre sikat na sikat ang isang ito, dahil siya mismo ang ebangelista ng nakaraang henerasyon. Pagkatapos magretiro, isa pa rin siya sa ika-36 na kongresista ng Spirit Tower. Ang Eternal Family ang controller sa loob ng Spirit Spreading Pagoda. Ito ay may malalim na ugat at ito ang pinakamalaking pamilya, ngunit tiyak na hindi ito ang isa lamang. Maging ang walang hanggang pamilya, sa kasalukuyan ay 11 lamang sa 36 na posisyon ng konsehal sa Spirit Spreading Pagoda ang may kontrol. Siyempre, ito ay isang ganap na kalamangan. Gayunpaman, ang ilang mahahalagang bagay ay kailangan pa ring ipaalam sa ibang mga miyembro. Kahit sinong miyembro, ang mga miyembrong ito ay may mahalagang posisyon sa Spirit Tower at malalim ang pagkakabaon. Si Li Mengjia ay ganoong tao, kabilang sa ganap na mataas na antas ng Spiritual Pagoda. 30 taon na ang nakalilipas, siya ay nagretiro, at siya ay karaniwang ang parehong tao bilang Holy Spirit Daoluo at Tianfeng Daoluo. Ngunit hindi niya masyadong pinapansin ang kanyang hitsura, at hindi pa siya kumukuha ng anumang likas na kayamanan, kaya siya ay mukhang matanda. Ang bruhang si Daoluo Li Mengjia. Sa pagsasalita tungkol kay Li Mengjia, maaaring mas kaunti ang mga taong nakakaalam nito, ngunit kung ang 4 na salitang Witch Daoluo ay binanggit, kung gayon walang gaanong hindi alam ng Spirit Master World. Noong siya ay bata pa, siya ay labis na tinanggihan ng kanyang minamahal na lalaki dahil sa kanyang hindi magandang hitsura, at ang kanyang ugali ay nagbago ng husto. Nang maglaon, nasiyahan siya sa pakikipaglaro sa mga lalaki. Kakaiba ang kanyang espiritu, tinatawag niya ang kanyang sarili na isang diyosa, ngunit ang tawag sa kanya ng karamihan ay isang mangkukulam. Iyon ay isang uri ng kakayahan na katulad ng clone, ngunit medyo katulad din ng dual personality. Nabibilang sa isang espesyal na uri ng martial soul. Ang bruhang martial spirit na ito ay bihasa sa iba't ibang kakayahan sa pagkontrol at magaling sa malapitang labanan. Siya ay kabilang sa isang dual-line spirit master ng pag-atake at kontrol. Sa simula, nakipaglaro si Li Mengjia sa mga lalaki sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang kakayahan sa alindog upang makipaglaro sa ibang tao sa kanyang palad, at sa wakas ay muling ipinakita ang kanyang orihinal na anyo, naghahanap ng saya mula sa gulat at negatibong emosyon ng kalaban. Marami talagang lalaking Soul Master na pinatay niya sa Soul Master World. Nang maglaon, dahil dito, espesyal na lumapit ang Shrek Academy upang hanapin ang Spirit Transmission Pagoda at hiniling sa kanila na utusan si Li Mengjia na magtagpo. Kung hindi dahil sa Witch Daoluo na ito na hindi nakapatay ng kahit sino, natatakot ako na matagal na siyang binaril ni Shrek laban sa kanya. Nang maglaon, ang Lingling Pagoda ay tila naisip na ang nanggugulo ay labis, at hiniling sa kanya na umatras mula sa posisyon ng Lingling hanggang ngayon. Sa hindi inaasahan, sa labanan ngayon, ang Witch Daoluo na ito ay hindi inaasahang lumabas muli ng bundok at dumating upang hamanin ang Shrek Academy. Walang alinlangan na ang taong ito ay hindi magkakaroon ng anumang magandang damdamin para sa Shrek Academy, at natural na walang awa mula sa sinuman sa kanyang mga nasasakupan. Shrek Academy, panloob na patio, Ye Xinglan. Iniulat lang ni Ye Xinglan ang kanyang pangalan. Kung dati ay punong-puno siya ng talas, ngayon ay mayroon siyang isang uri ng kapayapaan sa kanyang katawan, isang uri ng kapayapaan na wala sa kanya noon. Medyo tay na lasa. Biglang tumawa si Li Mengjia, talagang napakatamis ng kanyang tawa, bata, ang ganda-ganda mo. Halika, tingnan mo ang kanyang biyenan. Gaya ng sinabi niya, humakbang siya sa himpapawid na may layo na daan-daang metro. Nang mawala siya, nahawakan na ng kanyang mga payat na palad ang kulay rosas na pisngi ni Ye Xinglan. Si Ye Xinglan ay gumawa ng isang hakbang sa gilid, at biglang, isang maliit na liwanag ng bituin ang sumabog sa kanyang harapan, pinasabog ang palad ng kalaban. Ngunit sa sandaling ito, sa likod ni Ye Xinglan, biglang may isa pang tao. Babae pa siya, para siyang 2 taong gulang, nakatalukbong ng mapusyaw na belo at nakasuot ng puti. Ang Kat-Anji tanging figure ay nagbabadya sa ilalim ng takip ng puting buhangin, isang puting palad ang damaykit, at ang iba ay nakaturo sa likod ng ulo ni Ye Xinglan. Muling lumitaw ang liwanag ng bituin sa likod ng kanyang ulo na may walang katulad na katumpakan. May malutong na tunog ng ding. Sa pag-indayog ng kanyang mga daliri, naging ilusyon ang figure ni Ye Xinglan,
at isang manipis na palad ng kanyang kamay ang humawak sa pisngi niya at damapo sa bakanteng espasyo. Ang paghaharap sa sandaling ito ay napakaikli, ngunit ang dalawang panig ay dalawa ng pabalik-balik. Ang babaeng nakaputing damit ay tahimik na dumating sa likod ni Li Mengjia, nakapatong sa kanyang figure, at nawala. Bruha, ito ang witch spirit ni Li Mengjia. Ang figure ni Li Mengjia ay kumislap, at hindi niya makita kung anong mga espiritong kakayahan ang ginamit niya. Ang kanyang katawan ay biglang naglabas ng isang serye ng mga after images, at ang kanyang payat na kamay ay hinawakan si Ye Xinglan. Nasa kamay na niya ang Star God Sword ni Ye Xinglan sa oras na ito, at hindi siya nagmamadali nang makita niya ito. Iniwagayway niya ang mahabang espada sa kanyang kamay, nakipag-ugnay sa kaunting liwanag ng bituin, at agad na naglatag ng malaking lambat sa langit, ang pangalawang kakayahan ng kaluluwa, ang lambat ng Diyos ng espada. Kung titingnan mula sa ibaba, parang mga paputok na namumukadkad, hindi masyadong malakas, ngunit nang makita ang espadang ito, nagpahayag si Chenggo Dongfeng ng isang kulay ng sorpresa. Ito ang kakanyahan at pinigilan na aura ng espada. Mukhang wala itong kapangyarihan, ngunit sa katunayan ito ay ang panloob na aura ng espada, at ito ay sisibog kapag ito ay nahawakan. Ang mangkukulam na si Daoluo Li Mengjia ay nagbigay ng kwak ng ngiti, at ang mga figure ay itinuro gamit ang kanilang mga daliri, isa-isa sa mga buhol ng Sword God Net. Ang Sword God Net ay namumulaklak at nabasag, ngunit ang Sword Aura ay sumambulat din sa isang iglap, at sunod-sunod na mahinang hilanghing ang umalangaw-ngaw sa hangin. Pagkatapos ng aksyon ni Li Mengjia, dumating ang kaunting starburst sa harap ng isang multo na parang antelope na nakasabit na sungay. Sa mahinang, seng, na tunog, nawala ang multo, nag-iwan lamang ng isang Li Mengjia sa hangin. Sa pagitan ng kanyang kanang hintuturo at gitnang daliri, ang talam ng Star God Sword ay nasangit. Magandang babae, mabuti, mabuti. Isang puting figure ang muling lumitaw, ang kanyang katawan ay umikot, at isang malakas na aura ang biglang lumitaw sa kanyang paligid, at ang katawan ni Ye Xinglan, na hinayla ng bigla ang lakas ng pagsipsip, ay dumulas patagilid. Witch Heaven Demon Dance. Kinuha ni Ye Xinglan ang Star God Sword sa kanyang kamay, at ang kanyang buong katawan ay tila natunaw sa liwanag ng espada at umangat sa langit sa isang iglap, kumawala at sumugod sa kalangitan. Sa susunod na sandali, isang maliit na maliwanag na liwanag ng bituin ang nahulog mula sa langit tulad ng isang Venus. Ang ikatlong soul skill, ang Sword Star ay bumagsak. Alisin at kontra-atake. Hindi nagbago ang Heavenly Demon Dance, biglang lumawak ang puyo ng tubig, at pagkatapos ay biglang sumara, na tila gustong lunukan at sirain ang liwanag ng bituin. Gayunpaman, ang ulan ng libu-libong bituin ay parang namumulaklak kapag nagbanggaan ang mga planeta, na agad na ginagawang liwanag ng bituin ang puyo ng tubig. Ang pang-apat na soul skill, si Jian Xingyu. Bumangon ang mangkukulam, nawala ang puyo ng tubig, at ang ulan ng bituin ay tila kanyang palara. Hindi ko alam kung kailan nakatayo na si Li Mengjia sa tabi ng bruha. Sila ay isang papel at isang pangit, ngunit sa oras na ito ay magkahawak kamay sila. Biglang nawala si Li Mengjia habang umiikot ang kanyang katawan. May punyal sa kamay ng mangkukulam, at ang punyal ay dumudulas, ang oras ay tila tumitigil, at isang malambing na boses ang umalangaw-ngaw sa hangin. Miss na kita. Ang apat na malambot na salita ay umalangaw-ngaw sa hangin, at maging ang mga taong nanunood ng labanan sa ibaba ay nakaramdam ng pangangilig sa lahat sa sandaling ito, hindi makontrol ang kanilang sarili. Lalo na nang umiikot ang mga mata ng bruha, mas mapang-akit ang Kehuyenyanran, sa ilalim ng magaan na gasa. Ang apat na salita na binibigkas mula sa kanyang bibig, tulad ng palabas sa mundo ni Zhongling, na nagbibigay sa mga tao ng isang uri ng hindi may iwasang paggunita. Nang bigkasan ng mangkukulam ang apat na salitang ito, ang kanyang maikling espada ay umabot na sa katawan ni Ye Xinglan. Saan man dumaan ang maikling espada, sunod-sunod na ripples ang naiwan sa ere. Nang makita ang ripple na ito, bahagyang nagbago ang mga mata ni Ye Xinglan, at ang kanyang katawan ay umatras na parang kidlat, ngunit ang apat na salita na sinabi ng bruha noon ay walang epekto sa kanya. Para sa isang soul master na mahilig sa espada, ang mga dayuhang bagay ay hindi sapat upang makagambala. Ang determinasyon ni Ye Xinglan ay ganap na nangunguna sa mga Shrek 7 Devils, at walang sinuman ang maihahambing sa 7 Devils sa bagay na ito. Bagamat hindi umiimik ang dating Yuanan Yahui, ito ay dahil sa sarili niyang pamilya. Ngayon ay nakalas na ang buhol, at may ngiti na sa kanyang mukha. At talagang ginugol ni Ye Xinglan ang lahat ng kanyang lakas sa paglilinang, at sa ilalim ng masigasig na paglilinang, napakakaunting mga nakakagambalang pag-iisip. Si Xu Lizi lamang at ang kanyang mga kaibigan sa paligid niya ang emosyonal na nakagapos. Ang hindi pamilyar na boses na ito, gaano man kalambat at kaakit-akit, imposibleng maapektuhan siya. Gayunpaman, iba ang baluktot na liwanag sa punyal na iyon. Ang baluktot na halo ay sumasakop lamang sa isang maliit na lugar, ngunit mula rito, malinaw na naramdaman ni Ye Xinglan ang lasa ni tanghulan ng 1,000 taon ng puting ulap. Ang maikling espadang ito ay naglalaman ng kapangyarihan ng oras at espasyo. Sa isang iglap, nagkaroon siya ng panghuhusga sa kanyang puso. Ang kapangyarihan ng oras at espasyo ni Witch Daoluo ay hindi lamang nakabawas sa haba ng buhay ng kanyang kalaban, ngunit mayroon ding kakayahang lemunin ang oras ng kanyang kalaban.
Dahil dito, napakaliit ng coverage area. Isang lamig ang dumaan sa mga mata ni Ye Xinglan, at ang kanyang katawan ay biglang nanlamig sa hangin. Ang kaunting liwanag ng bituin ay biglang sumabog mula sa kanyang katawan, na tila naging transparent ang kanyang buong pagkatao. Ang ikapitong singsing ng espiritu ay lumiwanag ng maliwanag, at sa isang iglap, ang unang mahinang helenghing ay muling tumunog. Sa pagkakataong ito, isang eksena ang lumitaw sa isipan ng lahat, na parabang isang walang katulad na banal na espada ang malapit ng bumunot. Ang ikapitong soul skill, One True Body, Star God Sword Body. Ding! Muling lumabas ang Star God Sword, at nag-click ito sa dulo ng punyal na walang katulad na katumpakan, at sumunod ang nakakatalim na tunog ng hagong. Tumaas ang punyal. Habang nabasag ang baluktot na liwanag, muling nagpakita si Li Mengjia sa tabi ng mangkukulam. Medyo pangit ang mukha niya, good girl. Bumunot ang kanang kamay na parang kuko ng ibon at hinawakan ang balikat ng bruhang katabi niya. Sa susunod na sandali, ang bruha ay biglang naging isang puting ilaw, na nakadikit sa kanyang palad. Ito ay isang payat na tungkod, at ang tuktok ng tungkod ay eksaktong kapareho ng eskultura ng mangkukulam. Sa isang alon sa direksyon ni Ye Xinglan, isang puting ulap ang biglang namulaklak. Isa itong ambon na binubuo ng libu-libong manipis na karayom, na sumasakop sa lahat ng direksyon na maaaring iwasan ni Ye Xinglan. Hindi umiwas si Ye Xinglan, sa ilalim ng katawan ng espada ng Star God, siya ang espada, at ang espada ay siya. Ang mga bituin ay nakasisilaw, at isang maliit na bituin ang biglang lumiwanag sa kalangitan, na sumasalamin sa kinang ni Ye Xinglan. Ang Star God Sword ay nalaslas, at ang ambon ay nahati sa dalawa. Ang walang kapantay na matalas na liwanag ay kumislap. Ang figure ni Witch Daoluo ay kumikislap, at kailangan niyang gumawa ng mga umiiwas na galaw. Ang mga tauhan ay tumawid sa kalangitan, at mayroong isang, whoop, na tunog sa kalangitan, at ang nakapaligid na liwanag ay biglang nawala at ito ay naging itim. Bruha, nahihilo. Hindi natakot si Ye Xinglan. Sa pagharap sa kakayahang ito na parang domain, muling lumiwanag ang isang maliit na liwanag ng bituin sa itaas ng kanyang ulo, at hinigop ito ng liwanag ng bituin, at nawala si Ye Xinglan sa hangin. Ang ikalimang soul skill, ang Star Sword. Sa kalangitan, ang isang walang kapantay na matalim na aura ay nagsimulang magkaroon ng hugis at kumalat sa isang kamangha-manghang bilis. Ang langit ay tila napunit, at hindi mabilang na mga bituin ang lumitaw. Ang maliwanag na mga bituin ay napakaliwanag. Bawat liwanag ng bituin na kumikinang ay nagpapawala ng kadiliman. Ha! Ang mangkukulam na si Daoluo Li Mengjia ay naglabas ng isang nagulat na hinala, ang kadiliman ay hamupa, at ang kanyang katawan ay nahayag muli. Noong kakalaban pa lang niya kay Ye Xinglan, naramdaman niya na isa pa rin siyang babae na nakalusot sa antas ng title Daoluo. Bagamat talagang kamangha-mangha na masira ang titulo Daoluo sa edad na ito, dapat ay malayo siya sa kanyang sarili sa mga tuntunin ng karanasan sa pakikipaglaban at lakas. Gayunpaman, habang nag-aaway kayo, mas mali ang nararamdaman niya. Kahit na hindi sila magmukhang mabangis kaysa sa mga nauna, hindi naman talaga. Ang ganitong uri ng malapit na labanan ay ang pinakadelikado. Kapag nataman ng kalaban, posibleng matalo agad anumang oras. Nagawa mong manalo sa huling laro kasama si Xu Lizi. Sa katunayan, nakita na ni Li Mengjia ang mga pahiwatig. Ang 4-character battle armor na si Xu Lizi ay tiyak na hindi magtatagal. Kung hindi dahil sa sobrang pagmamalaki ng King of Fighters na si Daoluo, pinili niyang atakihin at maliitin ang kalaban. Kaya, hanggat nakikipaglaban siya kay Xu Lizi, si Xu Lizi, na nakasuot ng 4-character battle armor, ay hindi na makakatagal at may hayag ang kanyang mga bahid. Sa oras na iyon, ipinadala niya ang tunog kay Chenggu Dongfeng, na nagpapahiwatig na ang susunod na eksena ay gaganapin. Siyempre, hindi na siya muling magkakamali ng King of Fighters Daoluo, kaya nang harapin niya si Ye Xinglan, bagamat agresibo siyang umatake, binibigyang pansin din niya ang tugon ni Ye Xinglan. Ang ikinagulat niya ay ang maliit na batang babae mismo ang talagang nagbigay sa mga tao ng hindi masusugatan na pakiramdam. Hindi lamang siya naranasan sa labanan, ngunit napakahusay din niya sa paggamit ng kanyang sariling mga pakinabang. Mula sa simula ng labanan hanggang sa kasalukuyan, ang layunin ng espada ay nanatiling nakakupot, at kahit na ito ay counterattack, hindi nito lubusang nailalabas ang kanyang kapangyarihan sa pag-atake. Pinaparamdam nito sa kanya na imposibleng samantalahin. Noong naging maikling espada siya kanina, tinawag itong Witch Hongchen Sword. Kung talagang kailangan niyang hawakan, kahit na hindi niya direktang hinawakan, may posibilidad na ma-absorb ng life force niya, at isang maliit na bahagi ng life force na ito ang lalamunan at ma-absorb niya. Ang sigla ng mga ordinaryong tao ay walang kabuluhan sa kanya. Tanging ang antas ng title Daoluo at ang sigla ng batang sigla lamang ang makakadagdag sa kanyang mga pangangailangan. Ngunit pinili ni Ye Xinglan na umiwas ng walang pag-aalinlangan. At ngayon, nang si Ye Xinglan ay talagang nagsimulang mag-counterattack, ang talas na inilabas mula sa kanyang Star God Sword Body ay tiyak na nasa antas na ng Sword Soul, at hindi ito ang uri na bago sa Sword Soul. Napakalakas ba ng mga estudyanteng sinanay ni Shrek? Bahagyang nanliit ang mga mata ni Li Mengjia. Hindi niya inaasahan ang sitwasyong ito noon, at ang kalaban ay mas mahirap kaysa sa inaakala niya.
Gayunpaman, siya ang nanguna sa paggamit ng martial spirit real body. Gaano katagal tatagal ang kanyang martial spirit real body? Kung bakit pipiliin ng mga high-level na powerhouse na mag-test sa itaas ay dahil maraming ultimatum ang kumukonsumo ng labis pagkatapos gamitin ang mga ito. Halimbawa, ang One Real Body at Battle Armor Field ay kabilang sa kategoryang ito. Sa pangkalahatan, kung sino ang unang gumamit nito ay mahuhuli. Maliban na lang kung ito ay nagagawa sa isang iglap, talunin ang kalaban tulad ng ginawa ni Shu Lizhi noon. Walang duda na ilalabas ni Ye Xinglan ang kanyang ultimate move sa oras na ito. Ang susi ay halatang nadama ni Witch Dao Luo Li Mengjia na ang hakbang na ito ay isang malaking banta sa kanya. Kung hindi niya pinakawalan ang kanyang martial spirit body o battle armor, maaaring hindi niya ito mapaglabanan sa paghuhukom. Kapag naabot niya ang kanyang antas, hindi siya kailanman magdadalawang isip sa sandaling ito, kung hindi ay namatay siya ng napakaraming beses. Muling lumitaw ang mangkukulam, ngunit sa pagkakataong ito ay direktang hinayla ito sa kanya. Ang matandang rikati at payat na nakakaakit na figure ay mabilis na nagsanib, at pagkatapos ay lumitaw ang isang kakaibang figure. Ang figure ay payat at kaakit-akit pa rin, ngunit ang mukha ay kay Li Mengjia. Isang matandang babae ang biglang may balingkinitang katawan, na mukhang kakaiba at hindi maayos. Bakas sa kanyang mukha ang pagpupumiglas, at ang kanyang lumang mukha ay nagsimulang umikot at nagiba, na parabang siya ay nagpupumilit na maging bata at maganda. Ngunit sa huli, kalahati lang ng mga pagbabago sa mukha ang nagtagumpay. Kung titingnan mula sa gilid, ito ay isang magandang mukha na may magandang mata at matangkad na mga mata. Gayunpaman, kung titingnan mo ito mula sa harapan, ito ay talagang isang yin at yang na mukha, kalahati nito ay kamukha ni Li Mengjia, at ang kalahati naman ay parang mangkukulam. Ang tunay na katawan ng mangkukulam, ang demonyong nagbabago. Matapos makumplito ang pagbabago, si Li Mengjia ay may parehong tungkod sa kanyang kanang kamay, at hawak ang punyal sa kanyang kaliwang kamay. Sa oras na ito, sa kalangitan, isang liwanag ng bituin ang bumagsak na nagniningning, at sa liwanag ng bituin na iyon, tila may bilyon-bilyong mga kalawakan, na kumikinang kaagad. Ye Xinglan, ika-6 na kakayahan ng kaluluwa ng bituin ng espada. Ang Sword Star Soul sa ilalim ng aksyon ng Star God Sword Body ay pinakawalan ng sukdulan ng pagkaunawa ni Xu Xiaoyan sa Sword Intent at Sword Soul. Ang lahat ng nakaraang convergence ay tila para sa madalian na pagsabog na ito. Parang may naramdaman siya, si Li Mengjia, ang bruhang si Dao Luo, ay nagliwanag ng kumikinang na ilaw, at ang mga piraso ng battle armor ay mabilis na umakyat at tinakpan ang kanyang katawan, na natapos ang pagsusuot ng battle armor. Ang kanyang battle armor ay kakaiba rin, na may itim sa kaliwa at puti sa kanan. Upang labanan ang pag-ataking ito, nagsuot pa siya ng sarili niyang free character battle armor. Ngunit sa sandaling ito, biglang nagdilim ang langit, parang sa madilim na gabi, sa gitna ng langit, may kaunting bituin na namumukadkad. Sa ilang sandali, nagniningning ang mga bituin. Sa larangan ng free character battle armor, nagniningning ang mga bituin. Ito ang domain ni Ye Xinglan, at ito rin ang domain na sadyang ginaya niya si Xu Xiaoyan nang sadyang ginawa niya ang battle armor. Agad na nadobol ang kalawakan sa ilalim ng pagtaas ng nakasisilaw na larangan ng mga bituin. Ang mukha ng bruhang si Dao Luo Li Mengjia ay naging solemn na, at ang maikling espada sa kanyang kaliwang kamay ay gumuhit ng isang bilog sa kanyang harapan, na ginawa itong isang pabilog na liwanag na gate, na may baluktot na sinag ng liwanag na dumadaloy. Nang sumugod ang kalawakan patungo sa kanya, isang bahagi nito ang natural na damaloy mula sa likod ng kanyang katawan, na parabang hindi ito dumaan sa kanya. Ang ikawalong espiritong kakayahan, ang alikabok ay gumugulong. Habang nakataas ang tungkod sa kanyang kanang kamay, ang malaking puting whirlpool ay lumipad sa kanyang katawan ng napakabilis, na lumiligid ng kaunting liwanag ng bituin. Ang ikawalong kasanayan sa kaluluwa, ang magic field ng langit. Tama, ang witch spirit niya, in a sense, ay katumbas ng kambal. Iyon ang dahilan kung bakit mayroon siyang napakaraming kakayahan sa espiritu na magagamit. Pero iba ang kambal niya sa normal na kambal. Pag-aari ng kambal ng parehong katawan, ang dalawang espiritu ay lubos na magkatulad o magkasalungat, kaya sila ay magiging ganito. Halimbawa, ang Wa ni Xe ay magkatulad bago ay evolve ang Dragon of Time and Space. Ngunit sa sandaling ito, lumitaw ang isang mahiwagang eksena. Sa paanan ni Witch Dao Luo Li Mengjia, biglang naaninag ang langit dahil sa ilusyon. Ang langit sa itaas niya ay eksaktong pareho sa oras na ito. Ang mas kakaiba ay mayroong mga tuldok ng mga bituin sa inaasahang kalangitan, at bumuhos ang mga kalawakan. Ang lupa ay nasa ilalim pa rin ng kanyang mga paa sa sandaling nakaraan, ngunit sa susunod na sandali ay tila siya ay nasa universo, ganap na binalot ng mabituing kalangitan pataas at pababa, at ang pagbuhos ng kalawakan ay agad na naging isang malaking puyo ng mga bituin, na ganap na sumasakop sa kanya. Sa wakas ay nagbago ang mukha ni Li Mengjia. Hindi niya akalain na si Ye Xinglan ay magiging napakalakas kapag siya ay sumabog, napakalakas na hindi ito maisip. Ang nakakasilaw na liwanag na kuha mula sa katawan ni Li Mengjia, at isang layer ng pink na halo ang kumalat mula sa ilalim ng kanyang mga paa.
Dahil ang ikawalong kakayahan ng espiritu ay ganap na nagamit, at ang pag-atake ng kalaban ay dumating na, huli na para baguhin ang kakayahan ng espiritu sa oras na ito, kaya't maaari lamang niyang buksan ang kanyang free character battle armor domain. Kalungkutan ng langit na demonyo. Ang epekto ng lugar na ito ay lubhang nakakatakot, na may sobrang kinakaing unti-unti na epekto. Bagamat hindi kalakihan ang lugar ng epekto, kapag nahawahan na ito, tuluyan na nitong mapapawi ang kalaban na parang Tarsal Maggot bago ito tumigil. Ang tanging problema sa lugar na ito ay ang saklaw ng aksyon ay medyo maliit, ngunit mayroon ding isang kalamangan, iyon ay, ang pagkakasala at depensa ay pinagsama. Sa oras na ito, sa ilalim ng pambobomba ng mga bituin, tinulungan siya ni Domain na makayanin ang karamihan sa mga pag-atake, ngunit ang dami ng liwanag ng bituin ay sobra-sobra. Ang bawat bit ng Starlight ay nakondensed mula sa pinakadalisay na Star God Sword Shi, sobrang matalas. Nagawa niyang pigilan ang opens iba, ngunit hindi niya mapigilan ang matalas na layunin ng espada na nakapaloob sa aura ng espada, at ang kanyang espiritu ay nagsimulang maapektuhan ng husto. Isang nakakasilaw na liwanag ng bituin ang nakikita lamang ng mga manunood sa ibaba, ngunit hindi nila makita ng eksakto kung ano ang nangyari. Ngunit ang gayong kahangahangang eksena ay ganap na naiiba sa dati. Ang pag-atake ng Star God Sword ay napakasabog sa sandaling ito, na hindi gaanong mababa sa nakaraang pagganap ng Yuanan Yahui. Si Ye Xinglan, na ang cultivation base ay nakalusot sa 9 rings, ay ganap ng lumaki. Boom, boom, boom. 3 layer ng light mist ang sunod-sunod na sumabog sa paligid ng Witch Dao Luo Limengjia, na nabasag ang isang malaking bahagi ng liwanag ng bituin, at natanggal din ang dating invading sword intent hanggat maaari. Gayunpaman, mas maraming bituin ang patuloy na damaloy sa susunod na sandali, na parang walang katapusan. Naramdaman lang ni Limengjia na siya ay nakatuon sa kumunoy, at dinaranas niya ang pinaka-nakakatakot na epekto sa bawat sandali. Hindi ba siya tumuntong sa may pamagat na antas ng Dao Luo? Paano magtatagal ng ganito katagal ang pag-atake ng ganito kalakas? Ang susi ay ang mga sword beam ay masyadong matalas, napakatalam kaya hindi nang ahas si Limengjia na gamitin ang kanyang sariling battle armor para dalhin ito ng husto. Matingkad pa rin ang nakaraang trahedya ng King of Fighters Dao Luo, at hindi mahalaga kung matalo ka sa isang laro, ngunit kung masira mo pa ang iyong free character battle armor, marami kang natalo. Sa oras na ito, ang dalawang panig ay nasa proseso na katulad ng pagkonsumo ng kompetisyon. Walang nakakakita kung ano si Ye Xinglan ngayon, ngunit ang kanyang opens iba ay parang tubig, at walang palatandaan ng paghina. Ngunit ang dumi ni Limengjia at ang kanyang sariling mga depensa ay nagsimulang hamina ng paunti-unti. Matapos ang nakaraang 3 magkakasunod na pagsabog, tila nasa proseso ito ng kaunlaran at pagbaba. Ang mga sumusunod ay kinakabahang nanunood ng labanan sa himpapawid. Sa oras na ito, kahit sino ay maaaring manalo sa huling tagumpay. Biglang bumantong hininga si Limengjia, tila nakagawa ng mahirap na desisyon. Kasabay ng pagwagayway ng kanyang kanang kamay, isang kristal na malinaw na liwanag ang umindayog mula sa kanyang palad. Ito ay isang halos transparent na balabal na agad na tumakip sa kanyang katawan, na bumabalot sa kanyang buong pagkatao. Biglang lumitaw ang isang kakaibang eksena, bumagsak ang mga ilaw ng bituin sa kanya, ngunit tumalbog ang mga ito ng mga balabal, hindi siya nagawang saktan man lang. Kaagad pagkatapos, isang halo ang naaninag mula sa balabal, na naging maskara upang protektahan si Limengjia. Gaano man tumama ang liwanag ng bituin, hindi ito makakalusot sa layer na ito ng depensa. Artifact. Nanlamig ang tingin ni Tanghulan. Walang alinlangan, ang balabal na ginamit ni Limengjia ay isang divine tool, isang defensive na divine tool. Hindi ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang artifact ng Spirit Spreading Tower. Walang alinlangan na sa mga tuntunin ng mga mapagkukunang pinansyal, ang Spirit Spreading Pagoda ay ang pinakamahusay na ngayon sa mainland. Ang bruhang si Dao Luo Limengjia ay nagmula sa isang sinaunang pamilya na lumipas na sa Spirit Tower sa loob ng libu-libong taon, at may malalim na background ng pamilya. Ang balabal ng celestial na babaeng ito ay isang kayamanan ng kanyang pamilya, pati na rin ang pag-aari ng angkan ng bayan. Gayunpaman, ang mga kondisyon para sa paggamit ng balabal ng Diyosa ay napakahirap, at sa bawat oras na ginagamit ito, kailangan itong muling magkarga sa loob ng isang taon. Hindi ito gagamitin ng pamilya bilang huling paraan. Sa oras na ito, sa ilalim ng proteksyon ng balabal ng Diyosa, ang pag-atake ni Ye Xinglan ay ganap na naharang. Makalipas ang ilang minuto, unti-unting lumiliit ang liwanag ng bituin, kumislap ang liwanag at anino, at nawala ang dilim. Sa mataas na kalangitan, si Ye Xinglan na may maputlang mukha ay nasuspine sa hangin. Matigas pa rin ang kamay niyang nakahawak sa Star God Sword, at huminga siya ng malalim, at muling sumikat ang liwanag ng bituin. Kahit alam niyang may mahiwagang sandata ang kabilang partido, hindi niya sinasadyang sumuko kahit kaunti. Ngunit sa sandaling ito, lumipat si Limengjia. Ang maikling espada sa kanyang kamay ay lumipad, agad na naging isang piraso ng puting gasa sa himpapawid, na sumasakop sa langit at lupa. Kamakaway ang kanang kamay sa tungkod, habang napupuno ng puting gasa ang kalangitan, biglang lumitaw sa kalangitan ang 9 na ilaw at anino, tulad ng 9 na mangkukulam.
Ang puting sinulid ay tumawid, at ang siyam na mangkukulam ay sabay na itinuro si Ye Xinglan. Ang nakakasilaw na sinag ng liwanag ay lumayo, at halos kaagad, ang siyam na sinag ng liwanag ay umabot sa tagiliran ni Ye Xinglan. Kumaway ang Star God Sword, at umunlad ang sword intent ni Ye Xinglan. Gayunpaman, kabilang sa siyam na sinag ng liwanag na nagmumula sa puntong iyon, ang bawat isa ay puno ng sobrang nakakatakot na kapangyarihan, may mga positibong pag-ikot, at pabalik-balik na pag-ikot, at ang bawat pag-atake ay iba. Ang bawat pag-atake ay tila may kapangyarihang sirain ang mundo. 9 Demon Fingers. Ang ikasyam na kakayahan ng kaluluwa ni Li Mengjia ay ang sikreto ng ilalim ng kahon. Pagdaragdag ng sumasayaw na puting gasa, pinagsama-sama ang sitwasyon, ang makalangit na masasamang espiritu, ang siyam na daliri ng makalangit na diablo. Isa itong pag-atake na nagdulot ng pinakamalakas na masamang espiritu sa pagitan ng mundo at ng lupa, at isa rin itong desperadong pagsabog para kay Li Mengjia. Ang Star God Sword ni Ye Xinglan ay patuloy na iniindayog sa ilalim ng siyam na daliri, at ang kanyang katawan ay nagsimulang umindayog. Sa wakas, gamit ang isang daliri sa kanyang kaliwang balikat, umatras si Ye Xinglan na may mahinang nguso. Ang 10,000 espada ay nagwalas, at agad na itinali siya ng mahigpit, hanggang sa ang liwanag at anino ay napalibutan siya, at ang maikling espada ay umabot sa posisyon ng kanyang noo sa susunod na sandali. Hati ang tagumpay. Sa magkaharap na mga mata, ang sobrang kakaibang mukhang yin at yang na mukha ni Witch Dao Luo Li Mengjia ay nagpakita ng kakaibang kinang sa oras na ito. Girl, ayos ka lang. This time, hindi na ako magiging dangal. Kung wala ang balabal ng Diyosa, baka natalo ako. Can you tell me, what is the trick you just trapped me in? Tahimik na sinabi ni Ye Xinglan, Dao Zuan Xingyi. Oo, ang ikawalong kakayahan ng espiritu, si Dao Zuan Xingyi. Sa ilalim ng nakasisilaw na mga bituin kasama ang katawan ng espada ng mga Diyos, ang kaluluwa ng bituin ng espada ay unang pinakawalan, nagsabog ng isang malakas na opens iba, at pagkatapos ay inilipat ang bituin, na kinokopya ang kalawakan, na bumubuo ng isang todo atake. Ang suntok na iyon ay ang buong pagsisikap din ni Ye Xinglan. Ang pag-atake ay malakas at nakakatakot. Tumango si Li Mengjia, ang alon sa likod ng Yangtze River ay nagtutulak sa alon, at ang hinaharap ay sa iyo. Ang Tiansha Wanhuan ay umatras, at siya ay tumalikod. Ang mga mata ni Ye Xinglan ay medyo mas malungkot, bumagsak mula sa langit at nahulog sa kanyang sariling tagiliran. Nagmamadaling binati siya ni Tang Wulan, hindi bale, may artifact ang kabilang partido. Si Ye Xinglan ay hindi tumingin sa kanya, ngunit bumulong sa kanyang sarili, ang kapangyarihan ng kaluluwa ay hindi pa rin sapat, at hindi ako makakonekta sa ikasyam na kakayahan ng kaluluwa, kung hindi, ito ay dapat na mas mahusay. Sandaling natahimik si Tang Wulan, Wu Qi ay Wu Qi, iba talaga ang ganitong paraan ng pag-iisip sa mga ordinaryong tao. 3-3. Sa unang 6 na heads up, 3-3 ang score, at walang sino man ang nakatake advantage. Ngunit kung mula lamang sa eksena, ang Shrek Academy ay may higit na mga pakinabang, lalo na sa huli, na pinipilit si Witch Dao Luo na gamitin kahit ang mga artifact. Gaya ng sinabi ni Li Mengjia, hindi siya maluwalhati sa pagkapanalo sa larong ito. Ang ikapitong laro ay ang huling isa sa one-on-one na kompetisyon. Nag-walkout si Tang Wulan, at nag-walkout din ang Chenggu Dongfeng sa kabilang side. Plano ba ng Tang Sect Master na maglaro ng personal? Nakangiting tumingin si Chenggu Dongfeng kay Tang Wulan. Kung tutusin, nanalo si Li Mengjia, kahit paano siya nanalo, at least nagdulot ito ng tagumpay. Para sa kanya, ito ay sapat na. Si Tang Wulan ay ngumiti ng walang pakialam, kung ang Panginoon ng sinaunang pagoda mismo ang lumitaw, syempre maaari ko siyang samahan. Hindi ko lang alam kung ang Panginoon ng sinaunang pagoda ay makapagpapayo. Tumawa si Chenggu Dongfeng at sinabing, bakit hindi? Dahil ang may-ari ng pinto ay nagnanais na talikuran ang eksenang ito, natural na dapat kitang samahan. Sinabi ni Tang Wulan, pakiusap. Ang walang hanggang silangan na hangin ay tumaas ng walang pag-aalinlangan at lumipad sa hangin. Siya ay isang extreme Dao Luo, sa kanyang opinyon, gaano man kalakas si Tang Wulan, hinding-hindi siya maaaring maging kalaban niya ng one-on-one. Katulad noong nakaraang martial arts contest, hindi ba siya natalo kay Gu Yana? Si Gu Yana ay hindi pa tunay na limit Dao Luo. Ang larong ito ay maaaring talunin ng Tang Wulan, kahit na ang kalaban ay bata pa, ngunit ang katayuan ay nakalagay doon, ang sariling panig ay magkakaroon din ng ganap na kalamangan. Ngunit sa sandaling ito, sa panig ng Shrek Academy, may isa pang figure na bumangon kasabay ni Chenggu Dongfeng. Bukod dito, tumalon lang siya ng halos 100 metro ang layo, pagkatapos ay bumagsak sa lupa, nakangiti at sinabing, sumuko ako, sumuko. Ang taong ito ay nakatayo napakalayo sa likod bago ang Shrek Academy, at walang nakapansin sa kanyang pag-iral. Ang hitsura ay napaka-ordinaryo, hindi banggitin ang spirit spreading pagoda, kahit na ang mga matataas na antas ng mga tao sa panig ng Shrek Academy, kakaunti ang nakakaalam nito. Hoy, Tiu Li, anong ginagawa mo? Si Tang Wulan ay nagpakita ng takot na ekspresyon, at nagmamadaling humakbang pasulong upang saluhin ang lalaking nahulog mula sa langit.
Mukhang nasa 50 na ang lalaki, medyo matanda na, at napakasimpleng commoner ang suot niya. Nang makitang hawak siya ni Tang Wulan, bigla siyang ngumiti ng mapait, I'm sorry, Pavilion Master. Miyembro rin ako ng Shrek, hindi ba gusto kong mag-ambag sa academy? Tio Lee, ikaw. Mukhang malungkot si Tang Wulan. Bumantong hininga si Tio Lee at sinabing, ngunit nang makita kong napakalakas niya, hindi ko na napigilan. Hindi ko rin kayang talunin ito. Kaya, kailangan kong aminin ang pagkatalo. Sinabi ni Tang Wulan na may malungkot na ekspresyon, Tito Lee, hindi ka isang especially iyan na ipinadala ng Spirit Pagoda, hindi ba? Umiling ang ulo ni Uncle Lee kay Buleng, hindi, syempre hindi. 30 taon na akong nagmamasid sa mga tarangkahan ng Shrek Academy. Sa oras ng sakuna, kung hindi dahil sa bakasyon ko, natatakot ako na baka maaga pa. Inilibing ako para kay Shrek. Sa ganitong paraan, babalik ako sa lalong madaling panahon upang muling itayo ang pavilion frame ko, ikaw. Ang walang hanggang silangan na hangin sa kalagitnaan ng hangin ay nawawala rin sa oras na ito, ano ang sitwasyon? Talaga bang especially iya ang taong ito na ipinadala niya? Ngunit, hindi ko narinig ito. Hindi. Biglang napagtanto ni Chenggu Dongfeng ang problema, ngunit bago pa siya makapagsalita, iniangat na ni Tang Wulan ang kanyang ulo upang tumingin sa kanya, puno ng kawalang kasiyahan ang kanyang mukha at nagsabi, sana matalo ka, okay, Chenggu Pagoda Master, sa pagkakataong ito ay nanalo ka. Ngunit kahit na manalo ka, hindi ka maluwalhati, nanalo ka lang sa aming Shrek Concierge. Ang walang hanggang silangan na hangin ay bumaba mula sa langit at galit na nagsabi, Tang Wulan, malinaw na ito ang iyong tukana at panlilinlang. Hindi ka nang ahas na labanan ako ng direkta. Ngumisi si Tang Wulan, ang Panginoon ng sinaunang pagoda, ang mga Ming ay hindi gumagawa ng mga lihim na bagay, ang mga gawain ni Li Shu, sisiyasatin nating mabuti pagkatapos. O kung aaminin mo ang iyong pagkatalo sa pagkakataong ito, ako ay nasa digmaan, kaya ano? Ikaw ang nasa likod magpatuloy sa paglalaro. Gatlang M. For more videos, please i-like, share and subscribe.